Noong una, ang napansin lang ni Lina ay ang pag-iiba ng tono ng kampana sa gate tuwing may dumarating na bisita, na para bang mas matinis ito kapag kamag-anak ang pumapasok. Parang may sariling ugali ang bakal kapag may dalang balita ang tao. Hindi niya alam kung guni-guni lang iyon o epekto ng ilang linggo, nang halos gabi-gabing may dumaraan sa bahay ni na Roman sa San Isidro mga tiyahin, pinsan, kapitbahay na hindi naman talaga kapitbahay, kundi mga taong may karapatang pumasok dahil minsan nang nakikain, minsan nang nagpautang, minsan nang naging ninang, minsan nang naging saksi sa kasal ng kung sinong malayo na dapat sana ay hindi na mahalaga pero sa probinsyang iyon ay laging may halaga ang mga dating utang na loob. Isang Sabado ng hapon, habang nagbabalot siya ng suman sa mesa ng kusina para sa piyesta sa kabilang barangay, narinig niya ang maikling pagkatok. Hindi iyong padabog na tipikal kay Tita Cora, kundi alanganing katok, parang may gustong ipahiwatig na may delikadeza pa rin ang pagdating. Pagbukas niya, naroon si Celeste, pinsan ni Roman sa side ng ama nito, nakaliptint na masyadong matingkad para sa simpleng pagdalaw, may dalang bilao ng puto na halatang hindi siya ang gumawa. Dumaan lang ako, sabi nito, na siyang karaniwang paunang salita ng mga taong hindi talaga dumaan lang. Pinapasok niya ito at inilapag sa lamesa ang bilaw. Amoy ni Lina ang pabango ni Celeste na matamis, may halong baby powder, amoy ng mga babaeng gustong magmukhang walang binubuhat kahit bitbit ang buong usapan ng baryo sa dila. Nasa sala si Mama Nilda, biyena niya, nanonood ng noontime replay kahit tapos na ang tanghali, at nang makita si Celeste ay agad pinahinaan ang telebisyon na para bang mas mahalagang panoorin ang mukha ng bisita. Walang nangyaring lantad sa umpisa. Nagkumustahan. Tinanong kung nakabalik na ba sa Dubai ang asawa ni Celeste, kung magkano ang baboy sa palengke, kung totoo bang magpapagawa ng covered court ang konsehal. Ngunit sa kalagitnaan ng mga ordinaryong tanong, doon pumasok ang maliit na pagbabago na hindi mawari ni Lina kung saan magsisimula ang kirot. Buti na lang talaga, Ma'am Nilda, hindi natuloy yung usap-usapan noon, sabi ni Celeste habang ngumunguya ng puto, tila pabaya lang, tila wala, kasi kung nagkataon, malaking hiya sa apelido ninyo. Hindi siya tumingin kay Lina nang sabihin iyon, sa baso ng malamig na tubig siya tumitig, parang doon lamang nakalaan ang pangungusap. Naramdaman ni Lina na may sumikip sa batok niya. Si Mama Nilda naman, sa halip na magtanong ng diretsyo, ngumiti ng manipis at umiling ng parang matagal nang tapos ang bagay na iyon, kahit walang may pangalang binanggit. Tapos na naman yun, sabi ng matanda, at saka maingat naman tayo. Ang salitang tayo ang unang kumiskis kay Lina. Hindi niya alam kung bakit, minsan ay parang bahagi siya ng salitang iyon, minsan ay nakikinig lamang siya mula sa labas. Napailing din si Celeste, kunwari sang-ayon, saka tumingin kay Lina sa wakas. Ay, hindi naman kita tinutukoy, Lina. Alam mo naman dito, konting mali, palalakihin. Buti ka nga, marunong kang manahimik. Para iyong papuri na iniabot na may kasamang talim sa ilalim. Ngumiti si Lina dahil iyon ang inaasahang gawin ng disenteng manugang ngumiti, mag-abot ng kape, magpatuloy sa pagbabalot ng suman na, para bang walang naiwang tanong sa hangin. Ngunit mula noon, ang maliit na pagbabago ay nagkaroon ng hugis. Napansin niyang tuwing may dumarating na kamag-anak ay humihina ang mga usapan kapag papasok siya sa sala. Tuwing magtatabi siya ng plato, may mga matang biglang hahanap ng ibang mapagtutuunan. At tuwing lalabas si Mama Nilda para magwali sa tapat ng bahay, mas tumatagal ito roon na waring hindi lang alikabok ang inaayos, kundi ang mismong paraan ng pagtingin ng kalye sa kanilang pamilya. Hindi iyon bagong karanasan para kay Lina. Mula nang magpakasal siya kay Roman 8 buwan pa lamang ang nakalipas, alam na niyang ang kasal sa probinsya ay hindi lamang pagsasama ng dalawang tao, kundi pagsasanib ng dalawang hanay ng tsismis, obligasyon, utang, alaala, at dating samaan ng loob. Gayunman, iba ang bigat na yon dahil ang tema ng usapan ay tila umiikot sa isang bagay na hindi niya lubos na masalat. Sa mga unang buwan ng pagsasama nila, masaya naman, o marahil sapat, hindi iyon iyong uri ng pag-ibig na maingay o palabiro. Si Roman ay tahimik, hindi dahil malalim lagi ang iniisip kundi dahil sanay siyang huwag magsalita hanggat hindi kailangan. Nagtatrabaho siya sa Municipal Engineering Office, bilang kontraktual na laging may pangakong mareregular, laging may pirma na kulang, laging may paghihintay. Si Lina naman ay dating accounting staff sa isang tindahan ng agricultural supplies sa bayan ngunit huminto ng ikasal dahil si Mama Nilda mismo ang nagsabing hindi magandang tingnan na sa unang taon ng pag-aasawa ay lagi siyang umaalis ng bahay at umuuwi ng gabi.
na para bang may kakulangan si Roman sa kakayahang buhayin ang asawa. Hindi naman tahasang ipinagbawal iyon ni Roman, sinabi lamang nitong ikaw bahala. Sa tonong ang ibig sabihin ay mas mabuting pumayag ka na para tahimik. Sa simula, ipinangatuwiran ni Lina sa sarili na baka tama rin naman ang matanda, na baka mas magiging maayos ang pundasyon ng pagsasama kung matutukan niya ang bahay, ang paghahanda ng hapunan, ang pag-aasikaso sa mga darating na kamag-anak, ang pagsama sa mga binyag, libing, novena, at lahat ng bagay na ang tunay na layunin ay hindi dasal kundi pagpapatibay ng presensya sa komunidad. Hindi niya inamin, kahit sa sarili na may parte sa kanya ang nasiyahan sa ideyang iyon ang maging mukhang maayos ang buhay. May kuwartong may bagong kurtina, may cabinet na magkakapareho ang hanger, may mga Tupperware na may lamang ulam at pangalan ng pamilyang dapat padalhan. Ang kaayusan ay madaling mahalin sa una, lalo na kung galing ka sa bahay na sanay sa kakapusan at gulo. Ngunit unti-unti niyang napansing ang kaayusang hinihingi sa kanya ay hindi lamang kalinisan ng bahay, kundi pagkakaayos ng imahe. Anong sasabihin sa mga tanong kung kailan sila magkakaanak? Paano ngingitian ang tiyahing may mapanuring mata? Paano itutuwid ng hindi halata ang kwento tungkol sa dahilan kung bakit minadali ang kasal nila? Iyon ang bagay na paulit-ulit niyang iniiwasang isipin. Walang iskandalo, wala namang aktual na kahihiyan, ngunit sa kanilang baryo, sapat na ang pakiramdam ng mga tao na may nangyaring dapat inayos agad. Nagkakilala sila ni Roman sa kasal ng kaibigan ng pinsan ni Lina. 3 buwan pa lang silang nag-uusap nang lumabas ang bulong-bulungan na nakita raw silang magkasama sa isang beach resort sa kabilang bayan, magkasalo sa isang kubo, walang kasamang kapamilya. Totoo namang pumunta sila roon kasama ang barkada ni Roman at 2 kaibigan ni Lina, ngunit gaya ng karaniwan, nawala sa kwento ang ibang tao at naiwan lamang silang dalawa sa sentro ng haka-haka. Makalipas ang 1 linggo, dumating si Mama Nilda sa bahay ng mga magulang ni Lina na may dalang ensaymada at prutas, formal ang ayos, at doon nagsimula ang pag-uusap na parang hindi naman panliligaw, kundi damage control na binihisan bilang pagrespeto. Naalala pa ni Lina ang pakiramdam noon, parang ang desisyon ay hindi kung gusto ba niyang magpakasal, kundi kung paano nila maiiwasan na magmukhang may nasira. Sinabi ni Roman na handa naman siya, na gusto rin naman niya siya, at sa panahong iyon ay naniwala si Lina na ang kagustuhang iyon ay sapat ng pundasyon. Hindi siya pinilit sa lantad na paraan, hindi tulad sa mga kwento na may sigawan, iyakan, pagbabanta. Sa halip ay dahan-dahan siyang tinulak ng mga pangungusap na may anyong mapagkalinga. Kung maaga kayong magpakasal, mas tahimik. Kung maayos ang umpisa, hindi na lalaki ang kwento. Sayang ang pangalan ng pamilya. Mabait naman si Roman, hindi ka rin pababayaan, lahat ng iyon ay may katotohanan, at marahil dahil doon mahirap tutulan. Ngayon, 8 buwan na ang lumipas, sapat na ang tagal para magmukhang luma ang isyu, at sapat ding ikli para muling mabalatan kapag may bagong tsismis. At may bago nga, hindi niya ito agad nalaman ng buo. Ang unang malinaw na piraso ay dumating 3 araw matapos ang pagdalaw ni Celeste. Pumunta siya sa talipapa para bumili ng sili at daing. At habang pinipili ang masariwang talong, narinig niya sa likod niya ang boses ni na Aling Tessie at ng kapatid nitong si Vilma, parehong may ugaling magsalita ng sapat lang ang hina para mapilitang makinig ang katabi. Hindi kasi marunong magtimpi ang ilan, tapos ngayon akala mo banal na manugang, sabi ng isa, ang sabi ko nga, hindi na bago yan sa pamilya ng asawa, marunong silang magtakip. Tiningnan ni Lina ang talong sa kamay niya, na para bang may sagot doon. Posible naman na hindi siya ang tinutukoy. Sa talipapa, palaging may tinutukoy, ngunit nang lingunin siya ni Aling Tessie at ngumiti ng may sobrang lambing, alam niya, hindi siya umimik. Bumili siya ng kulang sa listahan, umuwi ng mas maaga, at buong daan ay sinubukang kumbinsihin ang sarili na mas mabuting huwag gawing sentro ang sariling katawan ng mga pangungusap ng ibang tao. Ngunit sa bahay, nakita niyang nasa terrace si Mama Nilda, kausap si Tita Cora, at agad silang tumigil nang marinig ang gate. Ang katahimikang sumalubong sa kanya ay hindi simpleng pagtigil, iyon-iyong katahimikang may naiwang huling salita na hindi na niya aabutan. Habang naghihiwa siya ng bawang sa kusina, narinig niyang pabulong na sinabi ni Tita Cora, ang mahirap, kapag hindi inaagapan ang bunganga ng kabila. Kabila, hindi malinaw kung sino. Pamilya niya, siya, mga kapitbahay. Ngunit may pakiramdam si Lina na siya ang nilalagyan ng kahon ng hindi nakapangalan. Nang gabing iyon, hinintay niyang makauwi si Roman bago siya magsalita. Sanay siyang isinasantabi muna ang mga tanong hanggang mahimasmasan ang oras ng bahay. Kapag tapos ng kumain ang biyenan, nakapagligpit na siya,
At pumasok na sa kwarto ang matanda na may dalang rosaryo at cellphone na laging mataas ang brightness. Sa kanilang silid, nakaupo si Roman sa gilid ng kama, nakatapis pa ang tuwalya sa balikat, nag-scroll sa murang telepono. May gusto akong itanong, sabi niya. Hindi ka agad tumingala ang lalaki. May kumakalat ba ulit na usapan tungkol sa atin? Doon lamang ito tumingin, hindi gulat kundi parang agad na pagod. Ano na naman? Hindi ko nga alam, pero parang may sinasabi sila. Si Celeste, si Tita Cora. Sa talipapa may narinig din ako. Saglit na nanahimik si Roman at ibinaba ang telepono. Mga tao lang yan, pabayaan mo. Madaling sabihin. Ano gusto mong gawin? Isa-isahin natin. Hindi naman iyon ang punto, gusto niyang sabihin. Ngunit palaging may paraan si Roman na gawing hindi praktikal ang emosyon. Para iyon na ang dahilan upang iatras ang usapan. Umupo siya sa tapat nito. Gusto ko lang malaman kung may pinanggagalingan. Baka may sinabi si mama sa mga kamag-anak mo. Baka may hindi niya natapos. Umangat ang kilay ni Roman. Bakit si mama agad? Hindi iyon malakas na tanong, pero may pagtatanggol ng nakahanda. Hindi si mama agad. Sinasabi ko lang baka may usapan sa pamilya ninyo na hindi ko alam. Lahat naman kailangan mo bang malaman? Pagkasabi niya nito ay tila siya rin mismo ang nainis sa sariling tono, dahil agad siyang napabuntong hininga at hinimas ang noo. Lina, pagod ako. Maliit na bagay, pinapalaki mo. Doon siya unang natahimik hindi dahil wala na siyang sasabihin, kundi dahil biglang lumitaw ang posibilidad na tama nga ang lalaki, na baka maliit nga ang bagay at siya lamang ang naghahanap ng hugis nito. Iyon ang isa sa mga nakapapagod sa tsismis. Hindi lang nito dinudumihan ang pangalan mo, dinudumihan din nito ang sarili mong tiwala sa pakiramdam. Baka nga masyado siyang sensitibo. Baka dahil wala siyang trabaho at umiikot lang ang mundo niya sa bahay, kusina, talipapa, at simbahan, kaya lumalaki sa isip niya ang mga maliliit na tingin. Baka hindi talaga siya ang pinag-uusapan. Ngunit sa loob-loob niya alam niyang may bagay na nagbago. Hindi masabi kung saan. Sa paraan ng pag-alok sa kanya ng kape. Sa haba ng tingin ng biyenan kapag may tumatawag sa landline. Sa pagbanggit ng mga kamag-anak sa salitang hiya na parang pangkalahatang konsepto, ngunit palaging may isang taong pinatatamaan. Kinabukasan, dahil ayaw niyang madala ang sama ng loob sa maghapon, pinilit niyang maging maayos ang pagkilos. Naglaba siya ng maaga, nagsampay bago uminit ang araw, nagluto ng ginisang munggo dahil Biyernes, at nagpunta ng chapel sa hapon para magdasal. Doon niya nakasalubong si Joy. Kababata niya na ngayon ay nagtatrabaho bilang admin assistant sa isang private school sa bayan. Matagal silang hindi nakapag-usap ng maayos, at si Joy iyong klase ng tao na marunong makinig ng hindi agad nagbibigay ng sermon na nakabihis sa biro. Naupo sila sa mababang konkretong bakod sa gilid ng chapel, pagkatapos ng novena, habang unti-unting dumidilim at ang mga bata sa basketball court, ay lalo pang lumalakas ang sigaw kapag papatapos na ang laro. Parang pumayat ka, sabi ni Joy. O baka pagod ka lang. Pareho siguro, tugon ni Lina, at natawa siya ng kaunti dahil sa unang pagkakataon sa maghapong iyon ay may nagtatanong ng hindi may gustong humusga. Hindi niya binalak maglabas ng sama ng loob, pero lumabas din. Hindi buo, hindi dramatiko, pira-piraso lamang, na may kung anong usapan, na parang may tinatago ang pamilya ni Roman at sabay siyang isinasama at ibinubukod. Na minsan naiisip niyang hindi siya asawa sa bahay, kundi kasangkapan sa katahimikan ng pangalan ng pamilya. Nakinig si Joy at ilang beses tumango, hindi agad sumingit. Alam mo, sabi nito matapos ang mahabang sandali, may mga pamilya talagang mas mahalaga ang kwento tungkol sa kanila kaysa sa tunay na nangyayari sa loob. Kapag ganoon, lahat ng tao sa bahay magiging tagakabit ng piraso. Ikaw na tahimik, magiging patunay ng kabaitan. Si Roman na tahimik, magiging patunay ng pagiging responsable. Yung biyenan mong tahimik, magiging patunay ng dignidad, kahit hindi naman pare-pareho ang dahilan ng pananahimik ninyo. Napatingin si Lina sa chapel. May mga ilaw na nakabukas sa loob, dilaw at mapagpatawad ang kulay, ngunit alam niyang sa labas ng simbahan, nagsisimula ang karamihan sa mga usapang ipinagdarasal ng mga tao na sana ay matahimik. Hindi ko alam kung unfair lang ako, sabi niya. Kasi wala naman silang direktang ginagawa sa akin. Minsan mas mahirap nga iyon, sagot ni Joy. Kapag walang direktang ginagawa, ikaw pa mahihiyang masaktan. Pag-uwi niya, dala niya ang linyang iyon na parang maliit na lampara sa dibdib. Hindi sapat para paliwanagin ang lahat, pero sapat para makita niya ang sarili ng kaunti. Sa hapunan, tahimik si Roman. Si Mama Nilda naman ay abala sa pagkwento,
tungkol sa nalalapit na ika-6 na kaarawan ni Lola Belen. Ang pinakamatandang kapatid ng yumaong ama ni Roman at kinikilalang matriarka ng buong angkan. Magkakaroon daw ng malaking handaan sa lumang ancestral house sa poblasyon. Dadalo ang mga kamag-anak mula Pampanga at Maynila, may pa-video greeting pa raw ang mga nasa abroad. Doon tayo dapat maayos, sabi ni Mama Nilda, kumakain ng monggo na para bang ordinaryong paalala lang iyon. Maraming mata, hindi naman bago ang mga salitang iyon. Sa bawat handaan ng pamilya, laging may maraming mata. Ngunit iba ang bigat sa pagkakataong iyon. Lina, isuot mo yung best mong dress. Iyong hindi masyadong masikip, hindi rin sobrang simple. At pakiusap, huwag ka munang sumama sa mga kwentuhan ng mga pinsan sa likod bahay. Ang mga babae doon, kahit nakangiti, naghahanap ng maikakabit. Gusto niyang itanong kung anong mali sa simpleng pakikipagkwentuhan, ngunit pinili niyang tumango. Hindi niya napansin na naghihigpit na ang panga niya hanggang sasabihin ni Roman nang hindi tumitingin. Makinig ka na lang kay mama para walang issue. Walang issue. Ang mga salitang iyon ang tila opisyal na wika ng kanilang bahay. Hindi kung ano ang totoo, hindi kung ano ang makatarungan, kundi kung ano ang makakaiwas sa issue. Dumating ang kaarawan ni Lola Belen na mainit ang araw kahit Disyembre na dapat ay banayad ang hangin. Maaga silang bumiyahe sakay ng multicab ng pinsan ni Roman, kasama ang 2 pamangkin at 3 kaserol ng pagkain. Habang nasa biyahe, napansin ni Lina kung paanong nag-iiba ang boses ni Mama Nilda kapag nasa paligid ang iba pa nilang kamag-anak, mas malambing, mas may patawa, ngunit mas maingat din. Bawat banggit sa pangalan ni Roman ay laging may kasunod na papuri. Masipag yan. Tahimik pero responsable. Hindi mapapahiya ang magulang. Kapag si Lina naman ang ipinapakilala sa isang malayong kamag-anak, ang madalas na idinadagdag ng matanda ay, mabait, marunong makisama. Hindi sumasagot, noong una, inisip ni Lina na papuri iyon. Ngunit habang papalapit sila sa poblasyon, pakiramdam niya ay para iyong listahan ng mga katangiang kailangan niyang panatilihin para manatili ang lugar niya. Pagdating sa ancestral house, sinalubong sila ng halo-halong amoy ng nilagang baka, piniritong lumpia, matamis na kakanin, lumang kahoy, at pawis ng maraming tao. Malawak ang bahay ngunit mababa ang kisame. Kaya kapag sabay-sabay nagsasalita, ang mga kamag-anak ay parang may kumakalansing na alingaw-ngaw sa loob. May mga lumang frame photo ng mga ninuno sa dingding, mga mukhang seryoso na tila walang alam sa mga simpleng kahihiyang pumupunit sa mga susunod na henerasyon. Sa umpisa, naging maayos naman ang lahat. Tinulungan ni Lina ang mga babae sa kusina, nag-abot ng plato, ngumiti sa mga tita, nagmano sa matatanda. May mga pumuri sa kutis niya, may nagtanong kung kailan sila susunod sa good news, may mga pakunwaring pabirong nagsabing dapat apurahin, para maingay ang susunod na reunion, ngumiti lamang siya sa lahat ng iyon, sanay na. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang may lumilitaw na pattern sa maliliit na komento. Ang ganda talaga ng timing ng kasal ninyo noon, mabuti at hindi na pinatagal, sa panahon ngayon, mas maganda nang inuunahan ang daldal ng tao. Wala ni isang pangungusap ang direktang nakasasakit kung hiwa-hiwalay, ngunit kapag pinagsama, nagiging malinaw ang silweta ng paratang. Sa kalagitnaan ng hapon, pinatawag si Roman ng mga lalaking kamag-anak sa may garahe, kung saan may alak at lechon. Naiwan si Lina sa kusina, naghihiwa ng cake. Doon siya nilapitan ni Tita Mercy, kapatid sa ama ni Mama Nilda, isang babaeng may likas na lambot sa boses na lalong nakakatakot dahil hindi mo agad alam kung kailan ka nasugatan. Anak, sabi nito, huwag kang masyadong pikon sa mga sinasabi ng iba. Alam mo naman sa pamilya, may kanya-kanyang bersyon. Huminto si Lina sa paghihiwa. Anong bersyon po? Ay, wala. Basta ang importante, maayos ka ngayon. Kasi noon, marami talagang nag-alala. Lalo na si Lola Belen. Ayaw niya kasing may maingay na usapan tungkol sa mga apo. Buti na lang at marunong umayos si Roman. Ang cake knife sa kamay ni Lina ay bahagyang nanginig. Hindi siya sigurado kung dahil sa galit o sa kahihiyang biglang namuo, kahit hindi naman niya alam ang eksaktong ibinibintang. Tita, anong usapan po ba talaga yon? Hindi agad sumagot si Tita Mercy. Iyon ang masakit, ang sandaling tila may pagpipilian siyang magsabi ng totoo, ngunit pinili nitong hindi. Mga tao kasi, kung ano-ano. May nagsabing baka buntis ka na noon. May nagsabing may nakakita raw sa inyo sa resort. May nagsabing may tampuhan pa raw kayo at biglang inayos. Alam mo na. Ang mahalaga, natapos ng maayos. Ang unang pakiramdam ni Lina ay hindi galit kundi kakaibang hiya na halos pagkahilo, dahil biglang naging konkreto ang matagal nang lumulutang na hinala. Iyon pala.
Hindi bago sa kanya na may ganitong uri ng tsismis noong bago silang ikasal, pero ang akala niya ay napawi na iyon. Hindi niya inakalang sa isip ng angkan ay iyon pa rin ang bersyong pinakaginagamit sa tuwing kailangang ipaliwanag kung bakit minadali ang kasal. At higit sa lahat, hindi niya inakalang pati sa loob ng pamilya ni Roman ay ganoon siya ipinagtanggol, hindi bilang babaeng minahal, kundi bilang problemang naagapan bago lumaki. Hindi naman totoo yun, sabi niya, halos pabulong. Tumingin si Tita Mercy sa kanya ng may halong awa at pagod. Alam ko naman. Pero hindi naman katotohanan ang laging pinapakalma sa pamilya. Kadalasan, hinala lang. Pagkasabi nito ay tumawag ang isang pinsan mula sa labas at naglakad palayo si Tita Mercy na para bang may naiabot na itong sapat. Naiwan si Lina sa harap ng cake, ang mga hiwa ay hindi na pantay. Maya-maya, naramdaman niyang may tumayo sa tabi niya. Si Mama Nilda, anong sinabi sa'yo? Tanong nito. Hindi masungit, pero matalim. Sinabi lang po kung ano raw yung kumalat noon. At pinakinggan mo naman, napatingin si Lina sa biyenan. Paano ko hindi pakikinggan kung ako ang pinag-uusapan? Saglit na nagtagpo ang mga mata nila, at sa unang pagkakataon, mula nang magsama sila sa iisang bahay, ay may tahasang pagod sa mukha ng matanda. Hindi iyong pagod sa gawaing bahay, kundi pagod ng taong matagal nang may binabantayang pader. Lina, hindi mo kasi naiintindihan, kapag pamilya ang pinoprotektahan mo, hindi mo na pwedeng sagutin lahat ng mali. Minsan pipili ka na lang kung alin ang hahayaang mamatay sa sarili. Pero hindi naman siya namatay, sabi niya bago pa niya napigilan ang sarili, mukhang buhay na buhay pa rin. May ilang segundong katahimikan. Sa labas, may sumisigaw ng picture muna, at may nagtatawanan. Ang tipikal na saya ng pamilyang mukhang buo, mula sa malayo. Pinunasan ni Mama Nilda ang gilid ng mesa gamit ang basang bimpo, kahit wala namang dumi. Kung hindi nating minadali noon ang kasal, mas marami pang nasabi, sabi nito, hindi lang ikaw ang pinoprotektahan. Ang salitang pinoprotektahan ay lumapat sa balat ni Lina na parang damit na hindi sukat. Pinoprotektahan niyo po ba ako? Tanong niya, o ang pangalan ninyo? Hindi sumagot ang matanda agad, tumingin ito sa may pintuan. Saka sa mga cake plate, saka sa mukha niya. Sa ganitong mga bagay, sabi nito sa wakas, pareho lang yun dapat. Ngunit sa paraan ng pagsasabi nito, narinig ni Lina na hindi pala pareho. Sa gabing iyon pauwi, mas masikip ang upuan ng multicab kaysa kaninang papunta, o marahil dahil sa bigat ng katahimikan. Nakatulog ang mga pamangkin sa balikat ng kani-kanilang ina. Si Mama Nilda ay tahimik na nakatingin sa dilim, at si Roman, na tila may naramdamang mali mula pa kanina, ay ilang beses sumulyap kay Lina pero hindi nagsalita hanggat hindi sila nakauwi. Sa kwarto, habang nagpapalit siya ng damit, saka lamang ito nagsabi, anong nangyari sa inyo ni Mama? Wala, huwag mo kong ganyanin. Hindi niya inaasahang matatawa siya, pero natawa nga siya, maikli at walang saya. Ako pa talaga ang nanggaganyan. Umupo si Roman sa gilid ng upuan. May nagsabi sa akin na medyo tumaas daw boses mo sa kusina. Hindi ako sumigaw. Pero may problema ka na naman. Na naman. Ang mga simpleng salitang iyon ang lalong nagpapalalim salamat. Parang may kasaysayan na agad ang pagiging mahirap niyang intindihin. Kahit sa totoo'y ngayon lang siya nagsimulang magsalita ng mas diretso. Humarap siya kay Roman. Totoo bang hanggang ngayon, iyon pa rin ang kwento ninyo sa pamilya? Na kaya tayo minadali ay dahil may chismis na baka buntis ako. Hindi gumalaw si Roman sa unang segundo. Sapat na iyon para sumikip ang dibdib ni Lina. Hindi naman kwento. Sabi nito, lumabas lang talaga yun noon, pero hindi totoo. Hindi nga, pero hinayaan nyo, doon ito napatingin ng diretsyo sa kanya. Ano bang gusto mong gawin ko noon? Makipag-away ako sa bawat tiyahin, bawat kapitbahay. Wala namang maniniwala sa paliwanag. At least nang nagpakasal tayo, tumahimik, tahimik para kanino. Hindi niya sinasadya na lumakas ang boses niya sa huling salita, ngunit naroon na, para sa inyong pamilya, para hindi kayo mapahiya. Kasi ang dating sa akin, parang ako yung bagay na inayos. Tumayo si Roman, hindi siya lumapit, ngunit ang tindig niya'y parang nagsasara. Unfair ka na, talaga. Kasi 8 buwan na akong nakikisabay sa paraan ninyo ng pananahimik. Kapag may tanong, hayaan. Kapag may parinig, ngumiti. Kapag may tsismis, pabayaan. Tapos malalaman kung hanggang ngayon iyon pa rin ang bersyon na gumagala sa pamilya mo. Huminga ng malalim si Roman at napatingin sa bintana. Hindi ko ginusto na ganon ang tingin nila, pero hindi mo ring itinuwid, kasi wala ng point, sagot nito, ngayon ay mas malakas na. Mula sa kabilang dingding, narinig nilang umubo si Mama Nilda sa kwarto nito, at agad silang parehong humina,
Hindi dahil humupa ang galit kundi dahil likas sa bahay na iyon ang pagsasaayos ng emosyon kapag may posibleng makarinig. Lina, sabi ni Roman matapos ang ilang sandali, mas mahina na, pinakasalan kita dahil gusto kita. Naramdaman niyang may kirot sa linyang iyon dahil bahagi niya ay matagal nang gustong marinig iyon ng may buong bigat. Ngunit ngayon, nanggaling iyon sa gitna ng depensa, kaya hindi niya alam kung saan ilalagay. At ano pa? Tanong niya. Ano pa ang kasama noon? Ang pag-aayos ng usapan, ang pagprotekta sa apelyido ninyo. Napaupo si Roman at hinagod ang mukha. Mukha itong tunay na napapagod, at doon muling pumasok ang alanganing awa na laging sumisira sa galit ni Lina. Mahal ba niya ito? Sa paraan marahil na natutong magkasya ang damdamin sa tahimik na pag-aabot ng payong, sa pagtitira nito ng paborito niyang bahagi ng pritong isda, sa pag-aabang sa kanya sa gate kapag gabi. Ngunit may mga gabing ang pag-ibig ay hindi sapat na katibayan. May mga gabing kailangan nitong magsalita sa pangalan mo, laban sa kwentong ikinakabit sa iyo. Hindi ko alam paano sasagutin yan, sabi ni Roman sa wakas, at iyon marahil ang pinakatapat na nasabi nito. Nagtaka si Lina kung bakit lalong sumakit iyon kaysa sa kung nagsinungaling ito. Umupo siya sa kama at pinigilang umiyak, hindi dahil ayaw niyang makita niya, kundi dahil sawang-sawa na siya sa pakiramdam na bawat luhang lalabas ay maaring maituring na isa na namang issue. Matagal silang hindi nagsalita. Sa labas, may tumatahol na aso. May dumaraang motor sa kalsada. Sa loob ng bahay, tila mas maririnig ang paghuni ng electric fan kapag may mga bagay na hindi maamin. Maya-maya, humiga si Roman ng patalikod sa kanya. Hindi iyon unang beses, ngunit iba ang pakiramdam ngayon. Dati ang pagtalikod nito ay simpleng pagod, ngayon ay tila isang porma ng pagsuko sa usapang hindi nito kayang buhatin. Hindi agad nakatulog si Lina. Sa dilim, binalikan niya ang lahat ng maliliit na pagkakataong tila wala namang ibig sabihin noon. Ang bilis ng pagpapatawag sa kasal, ang sobrang sipag ni Mama Nilda sa pag-asikaso sa listahan ng bisita, ang paulit-ulit na payo na huwag nang ipaliwanag ang mga bagay na tapos na, ang paraan ng pagbanggit sa kanya bilang mabait, na parang pinakamahalagang katangian ng isang babaeng dapat hindi magulo. Hindi niya masabing nilinlang siya, dahil marami namang bahagi ng pagsasama nila ang may lambing at katotohanan. Ngunit nagsisimulang malinaw na may isang bersyon ng kanyang pagkatao, na ginagamit ng pamilya ni Roman tuwing kailangan nilang patibayin ang imahe ng kanilang pagiging maayos. At ang mas mahirap tanggapin, tila nakasanayan na rin iyon ni Roman, hindi man dahil masama ito, kundi dahil ganoon siya pinalaki na ang kapayapaan, ay hindi resulta ng paglilinaw kundi ng sabayang pagpapanggap na sapat na ang katahimikan. Bago madaling araw, narinig niyang bumukas ng kaunti ang pinto ng kwarto nila. Pamilyar ang tunog ng maingat na hakbang ni Mama Nilda, hindi siya gumalaw, mula sa pagitan ng pilikmata. Nakita niyang pumasok ang matanda para ilapag sa maliit na mesa ang isang basong tubig, at 2 tableta ng paracetamol, marahil para kay Roman na nagsabing sumasakit ang ulo nito kanina. Bago lumabas, tumigil ito saglit sa may paanan ng kama. Hindi malaman ni Lina kung nakatingin ba ito sa kanilang dalawa o sa kawalan lamang, pagkatapos ay marahang isinara ang pinto. Napakaliit ng eksenang iyon, halos walang saysay sa paningin ng iba, ngunit doon lalong nangilid ang luha ni Lina. Dahil naintindihan niyang may anyo rin ng pag-aaruga si Mama Nilda, tunay at masipag at halos tahimik, ngunit ang pag-aarugang iyon ay hindi automatikong kabaligtaran ng pagkontrol. Maaaring sabay silang umiiral, gaya ng maraming bagay sa pamilyang iyon. Kinaumagahan, gumising siyang mabigat ang katawan, ngunit malinaw ang isip sa kakaibang paraan. Nagluto siya ng almusal, tulad ng dati sinanggag, tuyo, itlog, at walang sinuman sa hapag ang nagbanggit ng nangyari. Si Mama Nilda ay nagtanong lamang kung ilang kilo ng bigas ang natitira. Si Roman ay nagsabing baka gabihin siya sa opisina. Sumagot si Lina sa tamang tono, tama ang dami ng salita, tama ang kilos ng kamay sa pag-abot ng tasa. Ngunit habang naghuhugas siya ng pinggan matapos silang kumain, narinig niya sa sala ang pagtunog ng telepono ni Mama Nilda at ang boses nitong bahagyang bumaba sa pakikipag-usap. Hindi niya sinadyang makinig, ngunit malinaw ang isang linyang umabot sa kusina, hindi. Huwag niyo nang banggitin yun kay Lola. Ayokong lumaki ulit, maayos ang bata. Tahimik. Bata. Tahimik. Hindi alam ni Lina kung siya ang tinutukoy o si Roman o silang dalawa bilang isang problemang mas madaling hawakan kapag pinaliit sa ganung mga salita. Pinatuyo niya ang kamay, tumingin sa sariling refleksyon sa bintanang may manipis na alikabok, at sa unang pagkakataon mula nang tumira siya sa bahay na iyon ay hindi niya naramdaman ang automatikong pagnanais na umayon muna bago umunawa.
Naramdaman niya lamang ang isang mabigat ngunit maingat na desisyon na hindi pa buo, hindi pa handang sabihin ng malakas, ngunit nagsisimula ng mabuo sa ilalim ng katahimikan. Na hindi niya kayang manatiling simpleng patunay ng katahimikan ng iba, kung kapalit nito ang unti-unting pagkalabo ng sariling pangalan sa loob niya mismo. Sa sala, narinig niyang muli ang boses ni Mama Nilda, mas mahinahon na, halos mapagkalinga, na para bang walang anumang kailangang ipagtanggol. At sa kusina, sa pagitan ng amoy ng tuyo at sabon, naisip ni Lina na ang pinakamahirap sa mga pamilyang sanay magtahi ng hiya para magmukhang dangal ay hindi ang lantad na paninira, kundi ang paraan ng paghawak nila sa iyo ng maingat habang dahan-dahan kang inilalagay sa tamang pwesto para sa kanilang kwento. Kinahapunan ding iyon, habang tupi ni Lina ang mga tuyong damit sa kama at maingat na inihihiwalay ang mga panyo ni Mama Nilda sa mga polo ni Roman, napansin niyang mas tahimik kaysa dati ang buong bahay. At dahil doon ay lalo niyang narinig ang maliliit na tunog na karaniwan ay natatabunan ng pang-araw-araw na kilos ang pagpitik ng kahoy sa lumang aparador. Ang mahinang ugong ng bentilador sa sala, ang pagaspas ng kurtina kapag may dumadaang tricycle sa labas. Hindi niya alam kung alin sa mga iyon ang talagang nagbago at alin ang ngayon lang niya pinapansin dahil may nabuksan ng pagdududa sa loob niya na hindi na kayang isara sa simpleng pagod o kabaitan. Kaninang umaga, nang marinig niya ang sinabi ni Mama Nilda sa telepono, hindi naman siya humarap at nagtanong, hindi niya binuksan ang pinto ng sala o pinag-ingay ang mga pinggan para ipaalam na nakikinig siya. Sa halip ay ipinagpatuloy niya ang paghuhugas hanggang sa mawala ang boses ng matanda sa kabilang kwarto at buong maghapon ay dinala niya ang mga salitang maayos ang bata. Tahimik na parang maliit na bagay na hindi mapigtal sa dila ng isip, bata, hindi na siya bata. 29 na siya, may asawa, marunong mamalengke, marunong magtantiya ng asin nang hindi gumagamit ng kutsara. Marunong ngumiti sa mga tiyahing nakatingin sa tagiliran ng mukha mo na, para bang may masusulat doon, tungkol sa ugali mo. Ngunit sa bahay na iyon at sa paraan ng pagsasalita ng biyena niya sa mga kaangkan, kaya pala siyang paliitin ng isang salita. Marahil iyon ang pinakamadaling paraan upang mapanatili siyang hawak, hindi sa tahasang utos, kundi sa paglalagay sa kanya sa anyo ng isang taong kailangang pangalagaan, at sa gayon ay kailangang pamahalaan. Naiisip niya iyon habang tinutupi ang isang puting kamiseta ni Roman na may bahagyang punit sa laylayan, iyong punit na ilang linggo na niyang gustong tahiin ngunit laging nauudlot. At naisip niya na may mga bagay ngang mas madaling tiisin kapag maliit lamang ang sira at hindi naman agad nakikita mula sa malayo. Nang makauwi si Roman ng gabing iyon, mas maaga kaysa karaniwan, narinig niya agad ang boses ni Mama Nilda sa sala na may lambing na halos mas maingat pa kaysa dati. Maaga ka, sabi nito, nag-half day lang po kasi inatake ulit ng sakit ng ulo si Engru. Villanueva, sagot ni Roman. Pagpasok nito sa kwarto, nadatnan siya sa tabi ng aparador, nakaupo sa sahig at inaayos ang mga nakatiklop na bedsheet na para bang iyon ang pinakapayapang gawain sa mundo. Tumigil ito sa pintuan ng bahagya, tila tinitimbang kung anong uri ng asawa ang sasalubong sa kanya, ngayong gabi iyong tahimik na gaya ng nakasanayan, o iyong may tanong na hindi niya kayang lusutan sa iisang buntong hininga. Anong oras ka pa? Tanong nito. Kanina pa. Tumango siya pero hindi tumingin agad. Napansin niya ang alanganin sa kilos ni Roman nang ilapag nito ang bag sa upuan at tanggalin ang ID lace sa leeg. May kape pa ba? Tanong nito pagkalipas ng ilang sandali. May natira sa thermos. Hindi naman sila nag-away ng gabing iyon. Iyon marahil ang mas nakalilitong bahagi. Pagkatapos ng isang bagay na tila dapat may kasunod na malinaw na hidwaan, bumabalik ang bahay sa normal na ritmo na para bang ang mismong normal ang ginagamit para idiin sa iyo, na baka hindi naman ganoon kalaki ang nangyari. Kumain sila ng hapunan na may pritong galunggong at ginisang ampalaya. Si Mama Nilda ay nagkwento tungkol sa anak ng kapitbahay na nag-apply sa cruise ship. Si Roman ay sumingit ng isa o dalawang tanong tungkol sa requirements. Si Lina ay nag-abot ng toyo, kumuha ng plato, nag-alis ng tinik sa isda. Kung may ibang makakakita sa kanila, sasabihin marahil na maayos silang pamilya. Medyo tahimik lang, pero sino bang pamilya ang hindi pagod pagdating ng gabi? Gayunman, habang pinupunasan niya ang mesa pagkatapos kumain, napansin niyang ilang beses siyang sinulyapan ni Roman, iyong tingin na gustong magsalita ngunit umaasang mauna ka para mas madali siyang makasunod. Hindi siya nagsalita, hindi iyon ganti. Mas malapit iyon sa pagod. Sa loob niya ay may bahaging nanghihinayang sa katahimikan, dahil siya mismo ang dating sanay gumawa ng tulay para sa dalawa, ikaw na lang ang magbiro, ikaw na lang ang unang magtanong,
Ikaw na lang ang magpahupa ng tigas ng hangin sa kwarto. Ngunit ngayong naiintindihan na niyang ang katahimikang iyon ay matagal nang pinapaboran ng bahay na ito, sa tuwing may kailangang takpan, bigla siyang kinabahan sa ideyang siya na naman ang magsasaayos ng hindi malinaw para lamang bumalik sa dati ang lahat. Sa mga sumunod na araw, hindi naman nawala ang mga ordinaryong gawain, at marahil dahil doon ay mas malinaw niyang nakita kung paano nakahalo ang kontrol sa maliliit na anyo ng pag-aaruga. Tuwing umaga, ginigising siya ni Mama Nilda nang hindi kailanman itinataas ang boses, sapat na ang marahang katok sa pinto at ang Lina, baka gusto mong mauna na sa palengke bago uminit. Kapag umuulan, isinasara nito ang bintana ng kwarto nila kapag wala pa siya roon. Kapag may natirang ulam sa handaan ng kapitbahay, laging may nakabukod para sa kanya dahil alam daw ng matanda na mahina ang sikmura niya sa masyadong maanghang. Lahat ng ito ay tunay, at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya madaling maipako sa isip ang biyenan bilang kontrabida sa sarili niyang buhay. Ngunit kasabay ng mga iyon ay ang payong huwag nang magsuot ng pulang blouse sa misa, dahil madaling pag-usapan, huwag nang tumagal sa tindahan ni Aling Baby dahil madaldal iyon, huwag masyadong umupo sa may gate sa hapon dahil maraming nakakakita. Ang bawat bilin ay may anyo ng malasakit, ngunit kapag pinagsama-sama ay nagiging mapa ng mga hangganang hindi naman niya ipinasyang iguhit para sa sarili. Minsan, naiisip niya kung ito rin kaya ang anyo ng pagiging mabuting manugang sa maraming bahay iyong marunong tumanggap ng pag-aalaga, kahit kapalit ang unti-unting pagliit ng lugar na ginagalawan mo. Isang Miyerkules ng umaga, habang papalabas siya para mamili ng karne, inabutan siya ni Mama Nilda ng payong kahit maaraw. Dumaan ka kay Tita Cora pagkatapos mo sa palengke, sabi nito. Pahiram ko raw muna yung tray na ginagamit sa leche flan, sabihin mo babalikan ko mamaya. Napakaliit ng utos, halos wala. Dati, hindi niya ito pag-iisipan. Ngunit nang marinig niya ang pangalan ni Tita Cora ay may malamig na bagay na gumalaw sa likod ng dibdib niya. Pwede po sigurong kayo na lang mamaya, baka gabihin ako sa paghahanap ng mura. Hindi naman masungit ang sagot niya, sadyang neutral lamang. Napatigil si Mama Nilda, tila hindi sanay na may ganoong uri ng mahinang pag-iwas mula sa kanya. Malapit lang naman, isang kanto lang. Opo, pero dadaanan ko pa po si Aling Tessie kasi doon mas sariwa yung karne. Isang saglit lamang ang katahimikan, ngunit sapat para maramdaman niya ang pagkipot ng hangin. Ikaw bahala, sabi ng matanda, wala namang mali sa tono. Ngunit narinig ni Lina ang unang manipis na guhit ng pagkadismaya, parang kamay na dumaplis sa tela at napansin ang kulubot. Maghapon siyang nabalisa sa simpleng pangyayaring iyon. Habang namimili siya ng liempo at repolyo, iniisip niya kung kailangan ba talagang sumanggi sa isang maliit na utos para lamang madama na may sarili pa siyang desisyon sa loob ng bahay. Nainis siya sa sarili dahil napakaliit ng bagay. Ngunit nang dumaan siya sa tindahan ng yelo at nakita sa salamin ang sariling mukha, hindi naman galit, pero mas matigas ng kaunti kaysa dati naisip niyang baka ang mga mahahalagang pagbabago sa buhay ay nagsisimula nga sa mga maliit na bagay na hindi pinapansin ng iba dahil sanay na silang ito ay laging ibinibigay. Sa hapon ding iyon, nag-text si Joy at nagyaya magkape sa maliit na bakery cafe sa bayan kinabukasan. Matagal nang hindi sila nagkita ng sila lamang dalawa at ilang minuto ring hawak ni Lina ang telepono bago siya sumagot, hindi dahil ayaw niya. Sa katunayan, may matinding bahagi sa kanya ang gustong umalis kahit isang oras lamang mula sa bahay na ito at umupo sa lugar na walang nakakakilala sa kasaysayan ng kasal niya. Ngunit alam niya ring hindi pangkaraniwan para kay Mama Nilda ang basta na lang siyang lumabas nang hindi malinaw ang dahilan, lalo na sa gitna ng linggo. Dati-rati ay kusang sinasabi na ni Lina ang lahat ng maaga para wala ng paliwanag sa huli, kung sino ang makikita, saan pupunta, anong oras uuwi. Hindi naman hiningi ng tahasan, ngunit natutuhan niyang ganoon ang nagpapadali sa araw. Ngayon, habang tinatype niya ang sagot kay Joy na, sige, try ko, bigla niyang natanong ang sarili kung bakit kailangan niya pa ring gamitin ang salitang try, kahit wala naman talagang pipigil sa kanya sa legal na kahulugan ng salita. Kinabukasan, pagkatapos ng tanghalian, sinabi niya kay Mama Nilda na pupunta siya sa bayan sandali para magkape, kasama si Joy. Nasa sala ang matanda, binibilang ang ilang lumang sobre na may lamang resibo at listahan ng ambagan para sa kapilya. Hindi ito agad tumingala. Ngayon, tanong nito. Opo, mga 1 hour lang po siguro, may okasyon. Wala naman po, matagal lang kaming hindi nagkita. Sa wakas ay tumingin si Mama Nilda. Hindi masama ang mukha, ngunit tila may mabilis na pagtakbo ng kalkulasyon sa likod ng mga mata. Kasama ba si Roman? Hindi po,
Nasa opisina. Ah, isang simpleng pantig lamang, ngunit alam na ni Lina sa tagal ng pananatili niya sa bahay na iyon kung ilang kahulugan ang kayang bitbitin ng ganoong kaikling tunog. Baka maabutan ka ng ulan, sabi ng matanda. At saka mamayang hapon darating si Celeste, sabi niya dadaan siya. Hindi niya alam kung sinadya ba iyon o totoo ngayon lamang naalala. Pwede naman po siguro kayong nandito muna. Hindi naman ako magtatagal. Muli, iyong bahagyang pahinga sa pagitan nila. Sige, sabi ni Mama Nilda sa dulo, pero umuwi ka agad. Ayoko nang mahaba ang usapan kapag wala ang asawa. Hindi na siya nagtanong kung anong uri ng usapan ang tinutukoy. Naupo siya sa jeep papuntang bayan na may payong sa kandungan at kakaibang halo ng kaba at gaan sa pakiramdam. Ang bayan ay hindi naman malayo, 20 minuto lang kung hindi matrapik sa may crossing. Ngunit sa biyahe pa lamang ay naramdaman niyang may lumuluwag sa loob niya. Marahil, dahil sa simpleng katotohanang wala siyang kailangang gampanan sa loob ng jeep, maliban sa maging isang babaeng may sariling pupuntahan. Sa cafe, nadatnan niya si Joy sa sulok, nakataas ang buhok at nakasalamin, may dalang dalawang paper bag ng worksheets para sa school. Umorder sila ng iced coffee at ensaymada, at sa unang ilang minuto ay karaniwang usapan lang trabaho ni Joy, presyo ng bilihin, bagong prinsipal na mahilig magpasikat. Ngunit kalaunan, lumipat din ang usapan sa bagay na matagal nang nakadikit sa isip ni Lina. Hindi niya ikinuwento ng buo ang nangyari sa ancestral house, pira-piraso lamang, sapat para maintindihan ang bigat. Nakinig si Joy, humigop ng kape, saka nagsalita sa paraang hindi mapilit ngunit mahirap baliwalain. Napapansin mo ba, sabi nito, na parang ang lahat sa bahay ninyo umiikot sa kung ano ang sasabihin ng iba, pero wala namang nagtatanong kung ano ang nararamdaman mo. Si Roman minsan nagtatanong, sagot ni Lina, pero habang sinasabi niya iyon ay alam niyang kulang. Nagtatanong nga, ngunit madalas ay sa puntong pagod na silang dalawa, at ang tanong nito ay tila hakbang para masukat kung gaano kalaki ang problema, at hindi para tunay na tambayan ng damdamin. Minsan feeling ko, sabi niya, mas mabagal. Hindi naman sila masama, kaya tuloy nahihiya ako na nasasaktan ako. Hindi kailangang masama ang tao para makasakit, sabi ni Joy. Lalo na kung ang alam nilang magmahal ay iyong paraan na hawak ka habang inaayos ka para huwag ikahiya. Napayuko si Lina at natahimik, naalala niya si Mama Nilda na naglalagay ng tubig at gamot sa tabi ng kama nila. Naalala niya ang paulit-ulit na paalala sa damit, sa pag-upo, sa pakikisalamuha. Naalala niya rin si Roman noong unang buwan ng kasal nila. Tahimik na nagdala ng goto sa kwarto, nang magkapulikat siya, o iyong minsang umuwing may dalang murang hair clip dahil nakita raw niya sa sidewalk na kasukat ng gusto niyang kulay. Maliit lamang ang mga bagay na iyon, ngunit tunay, iyon ang nagpapagulo sa lahat. Hindi niya kayang sabihin sa sarili na isa itong peke, o walang pag-ibig na pagsasama. Mas mahirap nga marahil kapag may pag-ibig, pero kulang ang tapang nito sa mismong lugar na pinakamahalaga. Ano bang gusto mo? Tanong ni Joy. Hindi agad nakasagot si Lina. Ang pinakamatapat na sagot ay hindi niya alam. Gusto ba niyang humiwalay sila ni Roman sa bahay? Gusto ba niyang ipagtanggol siya nito sa harap ng pamilya? Gusto ba niyang aminin ni Mama Nilda na mas inuna nito ang apelido kaysa sa loob niya? Walang isa man doon ang simpleng hiling, at wala ring garantiya na kapag nakuha niya ang isa ay luluwag na ang lahat. Gusto ko lang siguro, sabi niya sa wakas, na huwag akong tratuhing parang may kailangan pa akong bayaran sa isang kasalanang hindi ko naman ginawa. Hindi agad sumagot si Joy, tumango lang ito, dahan-dahan, na para bang sapat na muna ang marinig iyon ng malinaw mula sa kanya. Pauwi si Lina ng bahagyang gumagapang na ang dilim at manipis na ang ambon. Pagbaba niya ng jeep sa kanto, nakita niyang nakatayo si Roman sa tapat ng gate, walang payong, nakapamulsa, naghihintay. Hindi naman siya madalas abangan. Minsan kapag may bibilhin siya sa gabi at matagal, pero hindi sa ganitong oras. Habang papalapit siya, naramdaman niyang bumilis ng kaunti ang tibok niya. Hindi sa kilig kundi sa pag-asang baka ito, na ang sandaling magsasalita ng diretsyo ang lalaki. Akala ko maaga ka, sabi niya, nag-undertime ako, sagot nito, sabi ni Mama nasa bayan ka pa. Hindi malinaw kung may himig ng pag-aalala o simpleng impormasyon lamang, binuksan nito ang gate para sa kanya, at kinuha ang payong, kahit halos wala ng ulan. Pagpasok nila sa bakuran, saka ito nagsalita muli, nagkape kayo ni Joy. Oo, okay naman, okay lang. Nasa pagitan na sila ng pinto at sala, iyong espasyong masikip kung saan hindi pwedeng mahaba ang usapan, dahil anumang tono ay maririnig ni Mama Nilda mula sa loob. Gayunman, huminto si Roman at tumingin sa kanya nang mas matagal kaysa karaniwan. Galit ka pa ba?
Tanong nito. Sa simpleng tanong na iyon, may bahagyang lambot na hindi niya inaasahan. Ngunit hindi rin sapat para mapawi ang lahat. Hindi ko alam, sagot niya, at iyon ang totoo. Pumasok sila sa bahay na parang walang espesyal na nangyari. Nasa sala si Mama Nilda, kausap si Celeste na talagang dumaan pala, may platong biko sa mesa. Ayan na, sabi ni Celeste nang makita siya, masyadong magaan ang boses. Kala ko naman tinangay ka na ng ulan. Ngumiti si Lina ng manipis, hindi naman po. Habang naghuhubad siya ng tsinelas sa may pintuan, naramdaman niyang nakatingin sa kanya si Mama Nilda sa paraang hindi malinaw, kung sinusukat ang oras ng pag-uwi o ang mood na dala niya pabalik sa bahay. Hindi siya umupo sa sala, dumiretso siya sa kusina para maglagay ng tubig sa takuri. Pagkaraan ng ilang minuto, sumunod si Roman, sumandal ito sa pinto at pinanood siya. Nag-aalala si Mama, sabi nito, waring alok na iyon ng kapayapaan. Hindi naman ako nawala, alam ko, saglit. Minsan kasi, dagdag nito. Ayaw niya lang na may nasasabi ulit ang iba. Huminto si Lina sa pag-aayos ng tasa. Hindi niya nilingon agad ang asawa. Kita mo? Sabi niya sa huli. Kahit sa simpleng pagkape ko, nandoon pa rin tayo. Wala itong maisagot kaagad. Sa katahimikan, umusok ang takuri ng manipis. Narinig nila sa sala ang tawa ni Celeste at ang boses ni Mama Nilda na sumasabay ng may kontroladong sigla. Napapikit si Lina ng sandali. Hindi naman sa galit ako na nag-aalala siya, sabi niya. Mas mababa ang boses. Ang nakakapagod, Roman, parang lahat ng galaw ko kailangang laging isaalang-alang kung ano ang magiging kwento ng iba. Hindi na ba pwedeng simpleng buhay lang? Doon siya nilapitan ng lalaki, hindi masyadong malapit ngunit sapat para maramdaman niya ang init ng presensya nito sa likod ng balikat niya. Alam ko, sabi nito. At dahil sa paraan ng pagsasalita, naisip ni Lina na marahil may bahagi nga kay Roman na nakaalam, mas malalim kaysa sa karaniwan nitong ipinapakita. Hindi mo alam, sagot niya, hindi para manakit kundi dahil iyon ang totoo sa sandaling iyon. Kasi kapag oras ng magsalita, lagi mong pinipiling tumahimik, hindi na ito tumutol, iyon ang unang beses. Sa halip ay umupo ito sa maliit na bangko, malapit sa lababo at yumuko, ang mga braso'y nakapatong sa tuhod. Hindi ko kasi alam paano maging laban sa kanila nang hindi parang laban sa sarili kong pamilya, sabi nito pagkaraan. Napalingon siya, ang pag-amin ay hindi malakas, halos mahina pa sa ugong ng bentilador, pero dumiretso sa loob niya. At ako, tanong niya, anong ibig sabihin ko kapag hindi ka makapili? Napatagal ang sagot nito. Hindi naman gano, pero ganon ang resulta. Inihain niya ang 2 tasa ng kape sa mesa sa kusina, bagaman wala talaga siyang balak uminom pa. Naupo siya sa tapat nito. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, wala sa kanilang dalawa ang nagmamadaling ayusin ang usapan. Noong una, sabi ni Roman matapos titigan ang sariling tasa, akala ko kapag naging maayos tayong dalawa, sapat na iyon, kahit ano pang sabihin nila sa labas. At mali siguro ako. Napakaliit ng pangungusap na iyon, ngunit sapat para bahagyang mabawasan ang tigas ng dibdib ni Lina. Hindi guminhawa ng todo, hindi rin nawala ang pagod. Ngunit may nabitak sa dating pare-parehong pader ng pag-iwas. Bakit hindi mo sinabi sa kanila noon na hindi totoo? Tanong niya, mas mahinahon, kahit minsan man lang. Tumingin si Roman sa kanya, saka sa tasa. Kasi natakot ako na mas lalaki pa. Tapos si Mama, hindi nito tinapos. Si Mama ano? Si Mama sanay na ayusin ang mga bagay sa ganitong paraan. Kapag may usapan, hayaan munang mamatay. Kapag humihina na, huwag nang galawin, gano'n na lagi. Pero hindi naman namatay, sabi ni Lina. Lumubog lang, tapos lumulutang ulit kapag may kailangan. Muling natahimik si Roman, hindi pagtanggi ang katahimikan nito ngayon. Parang unti-unti nitong hinahawakan ang isang katotohanang dati ay mas madali para sa kanya na huwag tingnan. At iyon marahil ang unang malaking pagod ni Lina sa gabing iyon, ang makita na may kakayahan pala itong umunawa, ngunit kailangan pang dalhin siya sa puntong halos mapudpod na siya, bago ito humarap. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay, mas malapit iyon sa lungkot. Sa mga sumunod na linggo, walang malaking eksena, walang lantad na pagputok, ngunit nagbago ang ayos ng mga maliliit na bagay sa pagitan nilang tatlo, at dahil hindi nga malalaki, mas nakakapagod minsan pansinin. Si Roman ay nagsimulang magtanong ng kaunti pa kung kamusta ang palengke, kung gusto ba niyang samahan siya sa bayan sa Sabado, kung okay lang ba ang sinabi ni Celeste noong isang araw. Hindi naman biglaan ang pagbabago, minsan ay babalik ito sa dating pag-uurong kapag pakiramdam niya'y masisikip ang usapan.
Ngunit may mga pagkakataong nakikita ni Lina na pinipilit nitong manatili, at kahit hindi iyon sapat para tawagin agad na pagpanig, naiiba ito sa dati. Si Mama Nilda naman ay tila mas naging pino ang pagkilos, at sa karanasang iyon ni Lina, mas mahirap minsan ang pino kaysa lantad. Hindi na nito gaanong inuulit ang mga bilin tungkol sa kung saan siya uupo o kanino makikipag-usap. Ngunit nagkaroon ng ibang anyo ng pagbabantay. Anong oras ka uuwi para maipainit ko ang ulam? Sabihan mo ako para hindi ako mag-alala, mas maigi sigurong sa umaga ka na pumunta. Wala ni isang linyang tahasang bawal, at sa ganyang paraan ay halos wala ring mahahawakan si Lina bilang ebidensya ng pagiging kontrolado. Kung minsan, ay kinukuwestiyon niya ang sarili, baka nga nagpapakahirap lang siya sa pagbasa sa mga bagay na likas naman sa isang bahay na may matatanda. Baka nga normal lang ang ganitong pakikialam sa maraming pamilyang Pilipino. Baka ang totoong problema ay pagnanais niyang maging mas malaya kaysa nakasanayan ng paligid niya. Ngunit tuwing maiisip niya iyon, naaalala niya ang pakiramdam sa ancestral house nang marinig ang salitang marunong umayos si Roman, at bumabalik ang malinaw na kaalaman na may mas malalim sa simpleng pakikialam ang ugat ng lahat. Isang linggo, matapos ang misa, habang nag-aayos siya ng mga kandilang tira sa aparador ng sala, dumating si Tita Cora na walang pasabi. May dalang plastik ng lansones at kung anong balitang tiyak na mas mahalaga sa kanya kaysa sa prutas. Nandyan ba si Nilda? Tanong nito kahit kitang-kitang nasa dining area ang matanda. Hindi agad umalis si Lina gaya ng dati. Inilapag niya lamang ang kahon ng kandila at umupo sa may isang silya sa gilid, waring natural lang na manatili. Iyon marahil ang pangalawang maliit ngunit mahalagang pagbabago na napansin niya sa sarili. Hindi na agad siya kusang naglalaho sa tuwing may dumarating na usapang dating hindi. Para sa kanya, kahit malinaw namang siya ang tinatalakay sa ilalim. Nagsimulang magsalita si Tita Cora tungkol sa nalalapit na engagement ng anak ng kumpare nila, kung paanong minamadali raw dahil may bulong-bulungan din. Mabuti ng maagapan, sabi nito, ngumunguya ng lanzones. Kaysa makalat pa, alam mo naman, once may nabitawang kwento, hindi na mababalik. Narinig ni Lina ang dahan-dahang pagsimsim ni Mama Nilda sa kape bago ito sumagot. Hindi lahat kailangang sagutin, sabi nito, ang mahalaga, maayos ang dulo. Oo naman, ani Tita Cora, sa kabahagyang tumingin kay Lina. Pero mas maganda pa rin kapag tahimik ang babae. Mas madaling ipagtanggol. Hindi alam ni Lina kung ano ang unang gumalaw sa loob niya, galit ba, hiya, o pagod na matagal nang naghahanap ng tamang anyo. Marahan niyang isinara ang kahon ng kandila. Tita, sabi niya, sapat lang ang lakas para hindi magmukhang pakikialam, ngunit hindi rin matatakasan. Bakit po kailangang ipagtanggol ang babaeng walang ginawang mali? Napatigil si Tita Cora, hawak pa ang kalahating lansones. Pati si Mama Nilda ay dahan-dahang ibinaba ang tasa. Walang nagtaas ng boses, ngunit sa maliit na sala na iyon, para iyong may biglang lumitaw na lamat sa gitna ng mesa. Naku, huwag ka nang masyadong literal, sabi ni Tita Cora pagkaraan, tumawa ng pilit. Alam mo naman, expression lang, oo nga po, sagot ni Lina. Pero minsan kasi sa mga ekspresyon nagsisimula yung kwentong hindi na maituwid. Hindi niya tinitigan si Mama Nilda nang sabihin iyon, ngunit alam niyang naramdaman nito ang tama ng mga salita. Saglit na walang nagsalita, pagkatapos, si Mama Nilda mismo ang bumawi sa usapan, nagtanong tungkol sa presyo ng catering sa engagement sa kabilang barangay, at lumihis ang daloy. Walang lantad na panalo sa nangyari. Wala ring paghingi ng tawad. Ngunit buong hapon, habang nagtutupi siya ng mga punda sa kwarto, nanginginig ng bahagya ang mga daliri niya, hindi sa takot lamang kundi sa epekto ng unang pagkakataong ipinagtanggol niya ang sariling pangalan sa harap ng isang kamag-anak nang hindi gumagamit ng galit. Inisip niya kung mas malaki ba ang naging dating ng sinabi niya kaysa sa inaakala niya. Inisip din niya kung sasabihin ba iyon ni Tita Cora sa iba, at kung gagawa na naman iyon ng bagong bersyon ng kwento. Na sumasagot na ang manugang, na nagbago na ang ugali, na mataas na ang tingin sa sarili. Ngunit kasabay ng pangambang iyon ay may kakaibang ginhawang hindi niya pa naramdaman sa mahabang panahon, iyong uri ng ginhawang hindi dulot ng pagkapanalo, kundi ng pag-iral ng hindi nagtatago. Nang gabing iyon, sila lamang ni Roman ang nasa kusina, dahil maagang natulog si Mama Nilda pagkatapos uminom ng gamot sa alta presyon. Habang naghihiwa si Lina ng mangga para sa dessert, narinig niyang sinabi ng asawa, narinig ko ang sinabi mo kay Tita Cora. Hindi siya agad sumagot. Galit ka ba? Tanong niya. Hindi. Huminto ito sa pagpupunas ng mesa. Nahihiya lang ako na ikaw pa ang kailangang magsabi. Napatingin siya rito.
Hindi iyon sapat para burahin ang lahat, ngunit hindi rin kaunting bagay. Hindi ko kayang habambuhay na lang maghintay, sabi niya. Tumango si Roman. Alam ko. At muli, sa paraan ng pagsasabi, tila mas mabigat ang alam ko kaysa dati. Ilang araw pagkatapos noon, nang akala ni Lina ay magpapatuloy lang ang mga bagay sa bago nilang maselan na balanse, dumating ang ikalawang malaking pagbabago nang hindi naman mukhang malaki sa unang tingin. Iyon ay nagsimula sa isang sobre na nakita niya sa ibabaw ng ref, may logo ng bangko at pangalan ni Roman sa harap. Hindi siya iyong uri ng asawa na ugaling magbukas ng sulat na hindi kanya, at hindi rin niya iyon binuksan, ngunit nang iabot niya kay Roman kinagabihan, napansin niyang bahagya itong natigilan pagkakita sa sobre. Ano yan? Tanong niya, hindi dahil hinihinala na agad ang kung ano kundi dahil sobrang kitang-kita ang saglit na pagpikit sa mukha ng lalaki. Wala, statement lang siguro. Itinabi nito ang sobre sa bag at agad nagtanong kung may natira pang sabaw. Napakaliit ng eksena, marahil hindi papansinin ng iba, ngunit sa sumunod na mga araw, may mga piraso pang dumating. Isang tawag na sinagot ni Roman sa labas ng bahay na hindi niya naman dating ginagawa, isang usapan nila ni Mama Nilda sa sala na tumigil nang pumasok siya, at ang kakaibang pagkamapagbigay ng matanda sa kaniya sa mga araw na iyon, na para bang may inaayos na timpla sa hangin ng bahay. Hindi agad naisip ni Lina na may pagtatagong pinansyal o malaking problema. Ang unang dumating sa isip niya ay ibang uri ng hiya, baka may bagong tsismis na naman, baka may lumalabas na utang ng pamilya, baka may kinalaman sa handaan ni Lola Belen, sa ambagan, sa kung ano-anong obligasyong laging lumilitaw sa mga pamilyang malawak ang ugat. Pinilit niyang huwag maghabi agad ng mga kwento. Ngunit isang hapon, habang nasa may lababo siya, at nagbabanlaw ng mga plato, narinig niya si Mama Nilda sa silid nito, nakausap si Roman. Hindi naman niya sinadyang makinig, ngunit bukas ang pinto, at maliit lamang ang bahay. Hindi pwedeng malaman ni Lina hanggat hindi pa naaayos, sabi ng matanda. Mahina ngunit malinaw, mas lalaki lang. Paano kung magtanong? Tanong ni Roman. Sabihin mo na trabaho lang. Huwag mo nang idagdag ang iba. Napatigil si Lina, hawak ang basang pinggan. Muli, iyong pamilyar na pakiramdam na may usapang umiikot sa buhay niya, ngunit sinasadya siyang ilagay sa gilid para hindi raw lumaki, na para bang ang kanyang kaalaman mismo ang banta, at hindi ang mismong pagtatago. Tinapos niya ang paghuhugas ng walang ingay. Nang lumabas si Roman mula sa kwarto ni Mama Nilda, nasalubong siya nito sa kusina, sandali silang nagkatitigan. Wala sa mukha niya ang ebidensya na may narinig siya. Ngunit kilala siya ng asawa sapat para makabasa ng kakaibang tigas sa paraan ng pagtayo niya. Anong problema? Tanong nito. Meron ba? Sagot niya. At dahil pareho nilang narinig ang pagkamakinis ng pagkakasinungaling sa tanong niyang iyon, alam nilang hindi na naman simpleng gabi ang naghihintay sa kanila. Hindi agad iyon sumagot, lumipas ang hapunan, lumipas ang paghuhugas, lumipas ang tunog ng telebisyon sa sala. Tanging nang nasa kwarto na sila at nakapatay na ang ilaw saka nagsalita si Lina, nakahiga ngunit nakatingin sa kisame. Anong hindi pwedeng malaman sa akin hanggat hindi pa naaayos? Matagal, bago sumagot si Roman, narinig niya muna ang paghinga nito, mas mabigat kaysa karaniwan. Narinig mo, mahirap namang hindi. Tumalikod ito at sumandal sa headboard, kahit madilim. Ramdam niya ang pagod na bumalot sa kilos nito. Loan lang, sabi nito sa wakas. Anong loan? Personal loan. Para saan? Muli ang mahabang pagitan. At sa pagitan na iyon, bago pa man dumating ang sagot, naramdaman ni Lina ang pagkapaso ng isang lumang kaalaman, na sa bahay na ito, ang katotohanan ay palaging ibinibigay ng paisa-isa, kung ano lang ang hindi na kayang itago. Para sa balance sa lupa ni Kuya Joel, sabi ni Roman. Si Kuya Joel, ang nakatatandang kapatid nitong nasa Batangas, may sariling pamilya at maliit na trucking business, na matagal nang may problema, ngunit laging kinukwentong pabiro, sa reunion, na para bang bahagi lang ng pagiging madiskarte. Napatayo si Lina mula sa pagkakahiga. Bakit para sa lupa niya? Naipit sila, kung hindi mababayaran, mapupunta sa iba. At bakit ikaw? Nag-usap-usap sila. Sinong sila? Hindi na niya kailangang linawin. Alam na nilang dalawa ang tinutukoy, sina Mama, si Tita Merce, si Kuya. Natahimik siya. At sa katahimikang iyon ay hindi galit agad ang sumulpot, kundi ang malamig na pakiramdam ng pag-aalis sa kanya sa isang bagay na direktang tatama rin sa buhay niya. Magkano? Tanong niya, binanggit ni Roman ang halaga. Hindi iyon napakalaking bilang sa mundo ng mayayaman, ngunit para sa kanilang mag-asawa,
sapat iyon para baguhin ang mga plano na hindi man nila laging sinasabi ng malakas ay naroon sa tabi-tabi. Ang pag-iipon para makabukod kahit maliit na inuupahan muna, ang posibilidad na makabalik siya sa trabaho, ang paglalaan para sa kung sakaling dumating ang anak. Kailan pa ito? Last month. Napatawa siya ng maikli, wala na naman sa saya. Last month pa, hindi ko alam paano sasabihin. Natural, sabi niya, kasi sa bahay na ito, lahat ng hindi komportable itinatago muna hanggang sa wala ng choice. Hindi sumagot si Roman, pumayag ka. Tanong niya, uwa. Nang hindi man lang sinasabi sa akin, dito lamang ito tumingala. Alam kong mali iyon, pero ginawa mo pa rin, kapatid ko siya Lina. Ang linyang iyon ay hindi dapat nakakagulat, ngunit tumama pa rin. Hindi dahil mali ang tumulong sa kapatid, kundi dahil muli na namang malinaw na kapag pamilya nito ang nasa kabilang panig, at siya ang nasa isa, parang laging kailangan pa muna niyang patunayan na siya man ay bahagi ng desisyong dapat isaalang-alang. At ako ano? Tanong niya ng marahan, halos pagod na, asawa mo lang kapag convenient. Huwag mong ganunin. Paano ko gagawing hindi ganon kung hindi mo man lang ako kinausap? Tumayo si Roman, naglakad patungo sa bintana, saka bumalik. Ang kanyang pag-ikot sa maliit na kuwarto ay tila pag-ikot din sa sariling hindi niya matakasan, ang panganay na hindi siya. Ngunit laging may inaasahang sasalo kapag may kailangang mapanatiling maayos ang tingin ng pamilya sa sarili nito. Sabi ni Mama. Bungad nito, saka napahinto na para bang nahuli ang sarili. Sabi ni Mama tahimik, na mas mabuting huwag ka nang alalahanin pa. Na baka isipin mo na lagi na lang, hindi nito natapos, na lagi na lang inuuna ang pamilya ninyo. Siya na ang nagtapos, totoo naman. Sa labas ng kuwarto, tahimik ang buong bahay. Marahil tulog na si Mama Nilda. Marahil gising at nakikinig. Pareho iyong posible. Naupo si Lina sa kama at biglang nakaramdam ng sobrang pagod. Hindi lamang sa bagong impormasyong dumating kundi sa pamilyar na hulma ng pagdating nito. May nagdesisyon muna, may nagtago muna, may nagkunwaring wala muna, at siya ang huling isinama kapag hindi na maiiwasan. Hindi ko sinasabing huwag kang tumulong, sabi niya pagkaraan, mas mababa na ang boses. Ang sinasabi ko, bakit parang laging may karapatan ang lahat na gamitin ang buhay nating dalawa bilang extension ng obligasyon ng pamilya mo nang hindi man lang ako tinatanong. Hindi makasagot si Roman agad. At sa kawalan ng sagot na iyon, alam ni Lina na ito ang mas malalim na sugat na matagal nang umiiral bago pa ang chismis tungkol sa kasal, bago pa ang payo sa pananamit, bago pa ang mga parinig sa reunion. Ang hindi matiyak kung saang hangganan nagtatapos ang pamilya ni Roman at nagsisimula ang pagsasama nilang dalawa. Sa unang taon ng kasal, inakala niyang normal lamang ang makibagay, normal ang makitira, normal ang sumalo sa inaasahan ng angkan. Marahil normal nga, ngunit iba ang normal sa matuwid. Iba rin ang matiisin sa kusang loob. Matagal silang hindi natulog ng gabing iyon. Wala ring naging malaking resolusyon. Sinabi ni Roman na kakausapin niya si Mama tungkol sa mga susunod na desisyon. Sinabi niyang sisikapin niyang maging mas malinaw, narinig iyon ni Lina, at may bahagi sa kanyang gustong maniwala, dahil nakita niyang hindi lamang depensa ang dala ng mukha ng asawa, kundi hiya rin. Ngunit may isa pang bahagi na mas maingat na ngayon, at hindi na agad nagpapalubag sa mga pangakong hindi pa nasusubok. Kinabukasan, sa almusal, kapansin-pansin ang sobrang kaayusan ng kilos ni Mama Nilda. Mas maaga ang kape, mas maingat ang hiwa ng tuyo, mas kalmado ang tanong kung ilan ang isasaing na bigas. Walang binanggit tungkol sa pera. Walang binanggit tungkol sa utang. Ngunit nang minsang magtagpo ang mga mata nila ni Lina sa ibabaw ng mesa, may dumaan na mabilis at malamig na pagkilala. Alam nilang pareho na may isang pader na nalagyan ng bitak, hindi pa bumabagsak, hindi pa ring malinaw kung sino ang unang aamin na nandoon ito. Ngunit naroroon. At habang inaabot ni Lina ang pitsel ng tubig kay Roman, napansin niyang sa unang pagkakataon ay hindi niya naisip kung ano ang magiging kwento ng iba tungkol sa kanya sa susunod na linggo. Ang naiisip niya lamang, nang may tahimik ngunit mabigat na linaw, ay kung hanggang kailan pa siya mananatiling nakaupo sa hapag na ito na tila bahagi ng pamilya, habang ang pinakamahahalagang pa siya tungkol sa kanyang buhay ay laging dumarating sa kanya na parang tira-tirang totoo pagkatapos magkasya. Ang lahat sa kanilang bersyon ng katahimikan. Nang mga sumunod na araw, hindi naman bumagsak ang bahay sa isang lantad na sigawan o malamig na digmaang madaling pangalanan. Sa halip ay nagpatuloy ang lahat sa paraang mas nakapapagod dahil mukhang maayos mula sa labas. Gumigising pa rin si Lina ng maaga para magsaing bago uminit ang araw.
Naghahalo pa rin ng kape si Mama Nilda na tila eksakto ang tamis na alam para sa bawat isa. Umaalis pa rin si Roman na nakaplan sa ang polo at may baong pagkain sa maliit na lalagyan na siya ring madalas ibalik ng hindi nahuhugasan kapag puyat ito sa opisina. Ngunit sa pagitan ng mga kilos na iyon ay may bago ng uri ng pansin si Lina sa sarili, na para bang matapos niyang marinig ang salitang loan, at matapos niyang maramdaman muli ang pamilyar na pagtabi sa kanya, sa mga desisyong mahalaga, hindi na niya kayang gumalaw sa bahay na iyon nang hindi alam kung saan siya lumiliit sa bawat araw. Hindi siya naging palaban agad. Hindi rin siya biglang lumuwag ang loob na magdeklara ng mga hangganan na para bang iisang gabi lang ay sapat na para mabago ang isang uri ng pagsasamang unti-unting humubog sa kanya sa loob ng halos isang taon. Ang nangyari ay mas banayad at marahil mas totoo. Nagsimula siyang hindi kusang punan ang mga puwang na dati siya ang laging sumasalo. Kapag may tanong si Mama Nilda na kayang sagutin ng oo o hindi, hindi na siya nagdadagdag ng paliwanag para gumaan ang loob ng matanda. Kapag si Roman ay uuwi ng tahimik at halatang may iniisip, hindi na siya agad maghahanap ng paraan para paluwagin ang hangin sa kwarto. Hindi ito paghihiganti, pakiramdam niya iyon lamang ang tapat na kaya niyang gawin ng hindi nagsisinungaling sa sarili. Napansin ito ni Roman, bagaman hindi nito kaagad pinangalanan. Isang gabi ng Huwebes, habang nakaupo sila sa sahig at magkasamang nagbabalat ng bawang, dahil may ipapadalang pansit si Mama Nilda sa kapatid nitong may binyag sa kabilang purok kinabukasan. Ilang beses siyang sinulyapan ng asawa, na para bang may gustong itanong, ngunit hindi pa alam kung anong salita ang may pinakamaliit na posibilidad na lumala ang lahat. Sa dulo, pagod ka ba? Lamang ang naitanong nito. Napatigil si Lina, hawak ang isang butil ng bawang na hindi pa lubos ang pagkapilas sa balat. Hindi lang pagod, sabi niya, at hindi na niya dinagdagan. Umabot ang katahimikan sa pagitan nila hanggang sa marinig nila sa sala ang boses ni Mama Nilda na may kausap sa telepono tungkol sa misa para sa anibersaryo ng pagkamatay ng isang kamag-anak. Napansin ni Lina na may bahagyang pagbagsak sa balikat ni Roman. Tila umaasa itong mas marami pa siyang sasabihin at nabigo nang maramdaman nitong hindi na siya handang buhatin ang buong usapan mag-isa. Ngunit hindi rin siya nakadama ng ginhawa sa sarili niyang pananahimik. May bahagi sa kanya na nangungulila sa dati niyang kakayahang mag-ayos ng mga bagay bago patuluyang magkasugat, at may bahagi ring nagsasabing marahil iyon mismo ang nakasanayan nilang dalawa, siya ang nag-aayos, si Roman ang humahabol kapag hindi na maiiwasan, at si Mama Nilda ang nananatiling sentro ng bahay, na hindi kailangang humingi ng lantaran dahil likas nang umiikot ang iba sa inaasahan nito. Kinabukasan, dumating si Kuya Joel nang hindi nagpapaalam ng maaga. Hindi naman ito unang beses na biglang magpakita ang kapatid ni Roman mula Batangas, lalo na kapag may aasikasuhin sa munisipyo o bibisitahin sa kamag-anak. Ngunit sa pagkakataong iyon, iba ang epekto ng presensya nito kay Lina. Matangkad si Joel, may tiyan na bahagyang nakausli sa barong-style polo na mahilig nitong isuot kahit ordinaryong araw, at may uri ng pakikisama na madaling tanggapin ng mga tao dahil marunong itong tumawa ng malakas sa sariling kwento. Dati, naaaliw pa si Lina sa ganitong klaseng lalaki iyong may kakayahang punuin ang sala ng enerhiya para walang sinuman ang mapilitang tumingin ng matagal sa mga awkward na puwang ng pamilya. Ngayon, nang makita niyang pumasok ito sa gate na may dalang pasalubong na polvoron at dried mangoes na tila sapat na kapalit para sa bigat ng utang na ipinapasan ng iba para sa kanya, biglang nanigas ang loob ni Lina sa paraang hindi niya inasahan. Wala namang sinabi si Joel na masama. Sa katunayan, agad itong nagmano kay Mama Nilda, niyakap si Roman, at ngumiti kay Lina ng may madulas na lambing. Uy, sis, pumayat ka yata, sabi nito. Mas bagay sa'yo. Ngumiti lamang si Lina at kinuha ang paper bag ng pasalubong. Habang nagluluto siya ng tinola sa kusina, naririnig niya mula sa sala ang pag-uusap ng magkakapatid at ng kanilang ina mga salitang tungkol sa biyahe. Gasolina, order sa trucking, kung sino ang may binyag, kung sino ang may atraso sa lupa. Sa bawat tawanan, nararamdaman niya ang kakaibang pagkaduling ng isip, ganito ba ang normal na pamilya na nagtutulungan lamang? O ito iyong normal na matagal niyang kinagisnan, pero ngayon lamang niya natutunang tingnan mula sa loob ng sugat. Minsan ay natatakot siya sa sariling pagsusuri dahil baka, sa kakahanap niya ng pagkakamali, masira niya ang mga bagay na hindi naman tunay na sira. Ngunit may isa pang takot na mas tahimik at mas mabigat, na baka kung hindi niya susuriin, tuluyan na siyang malusaw sa bersyon ng kabaitan at pagtitimpi na pinakakomportable para sa lahat maliban sa kanya. Pagkatapos ng tanghalian,
Nang nasa likod bahay si Mama Nilda at si Joel ay nagyoyosi sa tapat ng gate, nilapitan siya ni Roman sa kusina. May gusto akong sabihin bago ka pa may marinig kung kanino, sabi nito. Nasa boses nito ang hindi pa rin sanay na pagiging maaga sa totoo. At dahil doon ay napatingin siya agad. Ano? Pupunta sina Joel mamaya sa bangko, kasama ako. Para saan? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. May aayusin lang sa restructuring. Napahawak siya sa sandalan ng silya. At sinabi mo na ba kay mama na ayoko nang may desisyong ginagawa tungkol sa buhay niyo nang hindi ako alam? Hindi ito agad sumagot, sinabi ko na kakausapin kita, sabi nito. Pero kailangan talagang asikasuhin ngayon. Ang salitang kailangan ay tila laging may kapangyarihan sa bahay na ito. Kapag may kailangang asikasuhin, ang ibang usapan ay kailangang umatras, ang damdamin ay kailangang umayos, ang paliwanag ay kailangang sumunod na lang kung mayroon pang matitirang oras. At kinausap mo ba ako bago ka sumama? Tanong niya. Natahimik si Roman. Hindi niya kailangang marinig ang hindi pa para malaman na muli na naman siyang nauuna sa proseso ng pagtanggap kaysa sa proseso ng pagpapasya. Hindi naman ako pipigil kung talagang kailangan, sabi niya ng marahan, at iyon ang bahaging lalong nakasakit sa kanya dahil totoo iyon. Pero napapansin mo ba, Roman, na lagi na lang ako sa posisyon na kailangang umintindi pagkatapos ninyong lahat magdesisyon. Dumating si Joel sa may pintuan sa oras ding iyon, sumisilip at nagtatanong kung nasaan ang susi ng motor. Hindi na tinuloy ni Roman ang sagot, kinuha nito ang susi sa ibabaw ng ref at mabilis na lumabas, naiwan si Lina sa kusina, nakatingin sa kumukulong sabaw na matagal nang dapat hinaan ang apoy. Sa sobrang hina ng pangyayaring iyon, halos nakakahiya itong pangalanan bilang sugat, wala namang sumigaw. Walang nagsabing wala siyang karapatang makialam. At gayunman, buong hapon ay bitbit niya ang pakiramdam na muli siyang naiwan sa isang silid, na ang pinto ay sinarang marahan, para hindi masabing bastos ang ginawa sa kanya. Nang gabing iyon, hindi na napigil ni Mama Nilda ang sariling magsalita. Nasa veranda sila ni Lina at pareho silang nag-aayos ng mga tuyong dahon ng sili na ipatutuyo sana para gawing sausawan sa darating na linggo. Sa loob ng maraming buwan, sanay na silang dalawa sa ganitong uri ng gawain na may kasamang mga simpleng tanong ilan ang kilo ng bigas, tumawag ba ang kumpare, kailan ang hulog sa kuryente. Ngunit ngayong gabi, nang marinig sa malayo ang tunog ng motor ni na Roman at Joel na pauwi na, biglang sinabi ng matanda, hindi tumitingin sa kanya, huwag mo sanang masyadong dibdibin ang pagtulong sa kapatid ni Roman. Hindi agad nakasagot si Lina. Matagal niya itong inaasahang marinig at kasabay nito ay umaasang hindi na darating. Dahil alam niyang kapag pinangalanan na ng biyenan ang bagay na ilang araw nang gumagalaw sa pagitan nila, mawawala na ang huling dahilan para isipin na baka nag-overreact lamang siya. Hindi po ang pagtulong ang dinidibdib ko, sabi niya sa wakas, kung hindi, ang boses ni Mama Nilda ay hindi palaban. Halos mapagod pa nga, na tila natural lang na hindi ako kailangan kausapin. Huminto ang matanda sa pag-aayos ng mga dahon at inilapag sa bilaw ang hawak. Lina, minsan kasi, kapag may emergency sa pamilya, hindi na dapat pinapatagal pa. At ako po ba hindi pamilya? Nalingon siya ng matanda sa wakas. Hindi mahigpit ang tingin, ngunit may isang bagay roong matagal nang nagpipigil sa sariling masambit. Huwag mong baligtarin, sabi nito, kasama ka sa pamilya. Kaya nga gusto kitang ilayo sa bigat, hindi ko po kailangang ilayo, kailangan ko pong isama. Muling bumalik ang katahimikan, mula sa kalsada, lumapit ang tunog ng motor at muling lumayo habang ipinaparada ni Joel sa kabilang bahay ang sasakyan. Madali kasing sabihin yan, sagot ni Mama Nilda. Pero sa totoo, kapag mas marami ang nakakaalam, mas marami ang nasasaktan, mas marami ang nagsasabi ng kani-kaniyang opinyon. May opinyon na naman po ako kahit wala akong alam, sabi ni Lina. Iyon nga po ang problema, tila gusto ng matanda na sumagot, nang mabilis, ngunit pinili nitong huminga muna. Noong bata pa si Roman, sabi nito pagkaraan, marami ng pagkukulang ang naiwan sa bahay na ito, dahil namatay ng maaga ang tatay niya. Kung hindi kami nagdikit-dikit sa pamilya, matagal na kaming nalunod, kaya kung minsan, baka nasosobrahan ako sa paghawak. Kasi ganoon kami natutong mabuhay. Hindi inaasahan ni Lina ang linyang iyon, hindi dahil bago ang impormasyon kundi dahil bihirang-bihira magsalita si Mama Nilda mula sa lugar ng sariling takot. Karaniwan, ang biyenan niya ay parang pader, may mga bitak marahil, pero hindi kusang ipinapakita. Naiintindihan ko po, sabi niya, at naramdaman niyang totoo iyon kahit hindi nito binabawi ang sakit. Pero hindi na po ako bisita rito, na pwedeng iayos na lang ang upuan at sabihin para sa ikabubuti ko.
Sa puntong iyon dumating si Roman sa veranda, dala ang amoy ng alikabok at gasolina. Tumingin ito sa kanilang dalawa, at agad nitong naramdaman ang natitinding sinabi, na bago pa man siya dumating, ay nakalutang na sa hangin. May problema? Tanong nito, halos automatiko. Hindi sumagot si Lina agad. Napatingin si Mama Nilda sa anak, at sa maikling sandaling iyon ay may tila pag-uusap sa pagitan nila na walang salita ngunit sanay na sanay sa loob ng maraming taon. Alin ang dapat ayusin? Alin ang dapat patahimikin? Alin ang ipagpapaliban? Wala, sabi ng matanda sa dulo, at tumayo para buhatin ang bilao papasok. Naiwang mag-isa sina Lina at Roman sa beranda. Anong sabi ni Mama? Tanong nito. Napangiti siya ng walang tuwa. Kita mo, lagi talagang ganyan. Hindi mo man lang ako tinatanong kung ano ang sinabi ko. Tila tinamaan si Roman ng marahan. Umupo ito sa bangko sa tapat niya at pinunasan ang noo gamit ang likod ng palad. Sorry, sabi nito. Maliit ang salita ngunit sa mahabang kasaysayan ng kanilang pag-uusap, bihira. Hindi nawala ang tampo ni Lina, ngunit gumalaw ang isang bahagi niya sa tunog ng paumanhin na hindi agad sinabayan ng paliwanag. Anong nangyari sa bangko? Tanong niya pagkatapos ng ilang sandali. Ipinaliwanag ni Roman ang napag-usapan nila ni Joel na hahabaan daw ang hulog, na may ilang buwan na mas mabigat, na baka kailangan muna nilang magbawas ng ibang gastusin. Habang nagsasalita ito, nakikinig si Lina hindi lamang sa impormasyon kundi sa mismong paraan ng pag-amin, putol-putol pa rin. May pag-iingat, ngunit hindi na kasing sarado ng dati. Iyon marahil ang pinakamahirap tanggapin nitong mga panahong ito, na may pagbabago naman nga kay Roman. Ngunit dumarating ito na parang huli palagi ng isang hakbang. Kapag nasaktan na siya, saka ito lumalapit sa mas totoo. Kapag may pumutok na lamat sa kanito nakikitang may pader pala. Hindi niya alam kung dapat pa ba iyong tawaging pagsisikap o simpleng paghabol sa hindi na nito kayang ipagkibit-balikat. Gayunman, habang nakaupo sila sa veranda at unti-unting lumalalim ang gabi sa ibabaw ng mga bubong ng kapitbahay, naisip niyang marahil ang pinakamalupit sa pag-ibig ay hindi ang kawalan nito, kundi ang pagkakaroon nito sa taong mabuti naman. Ngunit hindi sapat ang pagiging mabuti para putulin ang mga ugat na matagal nang yumayakap sa leeg ng mga desisyon niya. Ilang araw matapos noon, muling nagkita sila ni Joy. Ngunit sa pagkakataong ito ay sa tapat lang ng school gate nito, habang hinihintay ni Lina ang jeep pauwi mula bayan. Sandali lang ang usapan nila, ngunit sapat para magtanong si Joy kung kamusta na. Hindi alam ni Lina kung paano maikukwento ang lahat ng hindi magmumukhang pinalalaki niya ang mga maliliit na pangyayari. Kaya sinabi na lamang niyang, parang mas malinaw na ngayon kung ano talaga ang problema, pero dahil malinaw na, mas mabigat. Tumango si Joy, na para bang iyon ang pinakatumpak na paglalarawan ng maraming bagay sa buhay may asawa. May balak ka? Tanong nito. Hindi siya nakasagot agad. May mga balak na pumapasok sa isip niya sa mga tahimik na oras ang maghanap ulit ng trabaho sa bayan, ang unti-unting mag-ipon sa sariling pangalan, ang subukang kausapin si Roman tungkol sa pagbukod hindi bilang banta kundi pangangailangan. Ngunit sa bawat balak ay may kasunod na pag-aalinlangan. Paano kung pagbukod lamang ang gawing simbolo ng problema at hindi nito baguhin ang mismong ugali ng lalaki sa pananahimik? Paano kung umalis nga sila sa bahay ni Mama Nilda, ngunit dalhin pa rin ni Roman ang parehong paraan ng pag-una sa opinyon at pangangailangan ng angkan? Paano kung ang lahat ng ito ay hindi pala usapin ng iisang bahay, kundi ng uri ng katapatan na hindi pa natututuhan ng asawa niya? Meron, sabi niya sa huli. Hindi ko palang masabi ng buo. Umuwi siyang dala ang linyang iyon at inulit-ulit ito sa isip habang nasa jeep, na para bang sinusukat kung gaano katotoo. Pagsapit ng huling linggo ng buwan, nagkaroon ng pagpupulong sa kapilya para sa nalalapit na pista ng barangay. Karaniwan, si Mama Nilda ang uma-attend sa ganitong mga bagay at si Lina ay kasama lamang kung may kailangang magbitbit o kung may espesyal na paalalang kailangang marinig ng buong sambahayan. Ngunit ng gabing iyon, habang nag-aayos ng buhok sa harap ng salamin si Mama Nilda, bigla nitong sinabi, "Samahan mo ako." Walang kakaiba sa pakiusap kung hiwa-hiwalay, ngunit dahil sa mga nakaraang linggo, naramdaman ni Lina ang ibang bigat nito. "May gagawin po ba?" Tanong niya. "Wala naman. Para may kasama lang ako. Puwedeng totoo, puwede ring hindi." Sa kapilya, gaya ng inaasahan, naroon ang mga babaeng mahilig magsukat ng kilos ng bawat isa ng parang ito ang kanilang lihim na tungkulin sa komunidad. Nasa gilid si Tita Cora, may kaharap na lista. Naroon din si Aling Tessie, na nangingiming ngumiti nang makita si Lina,
na para bang naaalala pa ang mga usapang naputol nang minsang sagutin siya nito, sa pamilihan sa paraang hindi tuwirang komprontasyon, ngunit sapat para maunawaan niya. Umupo si Lina sa tabi ni Mama Nilda, at piniling maging tahimik sa unang bahagi ng pulong. Pinag-usapan ang dekorasyon, pondo, programa ng mga bata, karaniwang ingay lamang ng baryo. Ngunit pagdating sa usapan tungkol sa family sponsor para sa ilang bahagi ng pista, biglang nabanggit ni Tita Cora na baka pwedeng ang pamilya ni na Mama Nilda ang mag-host ng simpleng merienda sa hapon dahil maayos naman lagi ang presentasyon nila. May ilang tumango, may ilang ngumiti. Dati, baka natuwa pa si Lina sa ganitong klaseng papuri sa pamilya ng asawa niya. Ngayon, may alam na siyang ibang kahulugan ng salitang presentasyon. Bago pa makasagot si Mama Nilda, marahan ngunit malinaw na sinabi ni Lina, depende po siguro sa budget. Marami na rin pong obligasyon ang pamilya. Walang mali sa sinabi niya, ngunit ramdam niyang may ilang matang agad tumingin sa kanya. Hindi niya nilagyan ng detalye. Hindi niya ibinunyag ang loan, hindi rin niya intensyong ipahiya ang biyenan. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi niya hinayaang ang salitang maayos ay umusad ng walang katapat na katotohanan. Naramdaman niya ang bahagyang paninigas ni Mama Nilda sa tabi niya. Titingnan natin, sabi ng matanda pagkaraan. Sabay kindat ng magaan ng ngiti sa grupo. Lumampas din ang sandali, ngunit pag-uwi nila, hindi agad pumasok si Mama Nilda sa bahay. Tumigil ito sa may gate, hawak ang rosaryo at panyo. Hindi mo na kailangang banggitin pa ang budget doon, sabi nito, hindi galit, pero malinaw ang diin. Hindi naman ako nagbanggit ng kung ano-ano, sagot ni Lina. Sinasabi ko lang ang totoo. May mga totoo na hindi na kailangang ilatag sa lahat. Naramdaman ni Lina ang pagkapagod na matagal nang umiikot sa parehong guhit ng usapan. At may mga pagtatakip po na nagiging kasinungalingan kapag paulit-ulit. Napatingin sa kanya si Mama Nilda ng diretsyo, at sa ilalim ng ilaw sa gate ay mas halata ang edad ng matanda ang pinong guhit sa noo, ang bahagyang pagkapulbos ng pisngi para magmukhang sariwa, ang pagod na hindi na itatago ng disiplina. Hindi mo pa rin naiintindihan, sabi nito, hindi ko ginagawa ito para sa sarili ko lang. Iyon nga po ang problema, sagot ni Lina, parang lahat kayo laging may dahilan na higit sa sarili, pamilya, dangal, katahimikan, tulong. Pero sa dulo, may taong kailangang lunukin ang hindi niya naman pinili. Hindi sumagot ang matanda, pumasok ito sa bahay ng hindi mabilis pero hindi rin siya hinintay. Nang gabing iyon, bumigat ang himpapawid sa loob. Si Roman, na umuwi ng medyo late, ay agad na nakaramdam na may nangyari at sinubukang alamin muna sa tingin ng isa at ng isa pa kung saan siya lulugar. Ngunit pagod na marahil silang lahat sa hindi sinasabing tensyon, kaya noong nasa kwarto na sila at tahimik ang telebisyon sa sala dahil maagang natulog si Mama Nilda, si Lina na mismo ang nagsimula. Ayoko nang tumagal dito, sabi niya, hindi malakas, ngunit may anyo ng pangungusap na matagal nang binuo sa loob. Hindi agad gumalaw si Roman. Nakatayo pa ito sa may aparador, hawak ang butones ng polo na tatanggalin sana. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito, kahit alam niyang nauunawaan na ng asawa ang ibig niyang tukuyin. Gusto kong bumukod tayo. Wala nang dekorasyon ang usapan. Walang pasakalye. Sa sandaling mabigkas iyon, pakiramdam ni Lina ay hindi gaanong guminhawa kundi mas luminaw lamang ang lahat, gaya ng basong may putik na matagal nang inalog, at ngayoy nakahinto na para makita mo kung gaano pala talaga karumi ang tubig. Umupo si Roman sa gilid ng kama. Hindi ito agad tumutol, at ang hindi nito pagtutol agad ay siya mismong nagpatunay na matagal na ring dumaraan sa isip nito ang posibilidad na iyon. Dahil kay Mama, tanong nito, hindi lang dahil sa kanya. Naupo rin si Lina sa tapat, ngunit may pagitan, dahil sa paraan nating lahat dito, sa paraan mong laging nahahati, sa paraan kong laging kailangang umintindi. Sa paraan na kahit mahal mo ako, parang hindi mo pa ring alam kung paano ako ilagay sa unahan nang hindi ka nagkakasala sa iba. Matagal bago sumagot si Roman. Hindi ganong kasimple. Alam ko. Napuno ng lungkot ang sarili niyang boses sa pag-amin na iyon. Pero hindi ibig sabihin noon na dapat manatili tayong ganito. Yumuko si Roman, ipinatong ang mga siko sa tuhod. Paano si Mama? Ang tanong na iyon, gaano man ito kaasahang darating, ay tumama pa rin kay Lina. Hindi dahil mali itong itanong, kundi dahil sa lahat ng maaaring unang lumabas sa bibig ng asawa niya paano tayo, kaya ba natin, saan tayo lilipat, kaya ko ba ang unang dumating ay paano si Mama. At sa simpleng ayos ng prioridad na iyon, muling nagpakita ang mismong sugat na matagal na nilang iniikutan. Kita mo? Sabi niya ng mahina. Iyan mismo. Hindi na nito dinepensahan ang sarili.
Sa halip ay nanatili itong tahimik, at sa katahimikang iyon ay naramdaman ni Lina na hindi lamang ito pag-iwas, kundi pagharap sa isang katotohanang hindi na kayang lampasan ng simpleng kabutihan. Hindi ko sinasabing pabayaan mo siya, dagdag niya pagkaraan. Hindi ko rin gustong magmukha tayong ingrato, pero hindi na ako makahinga rito ng maayos, at kung dito tayo mananatili, matututo lang ulit tayong magmukhang maayos habang unti-unti akong nawawala. Umangat ang mukha ni Roman. Sa dilim ng kwarto, kitang-kita niya ang pagkaputol-putol ng damdamin nito, ang hiya, ang pagod, ang pagmamahal, ang takot na baka ang pagpili sa asawa ay pagtalikod sa ina, ang takot na baka ang hindi pagpili ay tuluyang pagsira sa pagsasama nila. Pag-iisipan ko, sabi nito sa dulo. Noon, baka nasaktan si Lina sa linyang iyon dahil parang pagpapaliban. Ngunit ngayong gabi, narinig niya rin ang totoo sa likod nito. Hindi pa handa ang lalaki, pero hindi na rin nito maikakaila ang bigat. At marahil iyon na muna ang kayang ibigay ng isang taong habang buhay na sinanay na ang kabutihan ay laging may anyo ng pagtiis sa sariling hati. Hindi na niya ito pinilit pa. Humiga silang pareho na may puwang sa gitna, hindi gaanong malayo para tawaging galit, hindi rin sapat ang lapit para tawaging payapa. Mula sa kabilang kuwarto ay narinig ang mahinang pag-ubo ni Mama Nilda, saka ang tunog ng gripo sa banyo. Saka muli ang katahimikan ng isang bahay na sanay sa mga gabing walang malinaw na resolusyon. Hindi nakatulog agad si Lina. Nakatingin siya sa kisame at inalala ang sariling mukha noong unang buwan ng kasal nila, mas magaan, mas masipag mag-adjust, mas naniniwalang sapat na ang kabutihang loob ng bawat isa para tuluyang maging tahanan ang isang bahay. Hindi niya pinagsisihan ang pagmamahal kay Roman. Hindi rin niya ganap na masisi si Mama Nilda sa paraan ng pagkakahawak nito sa pamilya, dahil nakikita niya kung paanong ang takot sa pagkabigo at sa kahihiyan ay kayang maging parang pangalawang gulugod ng mga biyudang matagal nang nabuhay sa pag-aalalay sa pangalan ng mga anak. Ngunit ang pag-unawang iyon ay hindi na sapat na dahilan para manatili siyang tahimik, at marahil iyon ang pinakamasakit tanggapin sa pagtanda. May mga taong maaari mong unawain ng buo at mahalin pa rin, pero kailangan mo pa ring tumayo ng bahagya palayo sa paraan nila ng pagmamahal para hindi mo mawalan ng mukha ang sarili mo. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila ng lugaw at pritong dilis, walang nagsalita tungkol sa usapan nila ni Roman. Ngunit pakiramdam ni Lina ay may alam ng kaunti ang buong bahay, hindi dahil may nagkwento kundi dahil ang mga tahimik na bahay ay may sarili ring pang-amoy sa mga desisyong nagsisimulang humubog sa hangin. Si Mama Nilda ay mas maingat kaysa karaniwan sa pag-aabot ng mangkok kay Roman. Si Roman ay 2 beses nagtangkang tumingin kay Lina at umurong din. Nang matapos silang kumain, siya ang unang tumayo at nagligpit ng plato. Habang naghuhugas siya, narinig niya si Mama Nilda sa likod niya. May pupuntahan ka ba mamaya? Tanong nito. Wala po. Kung gusto mo, samahan mo ako sa bayan. May bibilhin lang akong tela, karaniwan ay sasama siya ng walang pag-aatubili. Ngunit ngayon, may kakaibang paghinto sa dibdib niya. Hindi niya alam kung paanyaya ba iyon, tangkang pag-ayos, o paraan para muling ilagay siya sa isang ayos na komportable sa matanda. Marahil halo-halo. May aasikasuhin po ako rito, sagot niya, maingat pa rin. Hindi sumagot agad si Mama Nilda. Sige, sabi nito pagkaraan. Wala namang galit, ngunit may bahagyang pagod na tila nagsasabing pareho na silang nasa hangganan ng mga kilos na dati automatiko. Nang umalis ang matanda makalipas ang 1 oras, nakaupo si Lina sa may bintana ng kwarto nila. Hawak ang lumang notebook na matagal na niyang hindi nagagamit mula pa noong nagtatrabaho siya sa bayan. Doon niya sinimulang isulat, hindi naman bilang formal na plano kundi bilang paraan para mahawakan ang sarili, mga maaaring pag-applyan, gastos sa upa sa maliit na apartment malapit sa terminal, posibleng sweldo kung makakabalik siya sa accounting o kahit cashier muna, gaano katagal bago nila kayanin kung sakaling pumayag si Roman, gaano katagal kung hindi pa ito handa. Habang sumusulat siya, ramdam niyang nanginginig ng bahagya ang kamay niya. Hindi sa takot lamang kundi sa bigat ng paggawa ng isang bagay na hindi na nakabatay sa kung paano siya titingnan ng pamilya kundi sa kung paano siya mananatiling buo. Hindi pa iyon desisyon na kaya niyang isigaw. Hindi pa rin iyon ultimatum. Ngunit ito na marahil ang unang pagkakataong ang hinaharap ay hindi niya iniisip bilang isang kwentong dapat magmukhang maayos kapag ikinuwento ng iba, kundi bilang isang bagay na kailangan niyang mabuo kahit hindi ito magustuhan ng lahat. Pagsapit ng hapon, bumalik si Roman ng mas maaga at nadatnan siyang nagsusulat pa rin. Huminto ito sa may pintuan, nakita ang notebook, at tila may naunawaan bago pa mabasa ang laman. Ano yan? Tanong nito. Hindi itinago ni Lina ang pahina.
Tiningnan niya ito ng diretsyo, pagod ngunit mas tuwid ang likod kaysa dati. Mga posibleng paraan, sabi niya, hindi na ito lumapit agad, hindi rin siya hininga ng notebook. Sa mukha ni Roman ay may unti-unting pagsisikip. Hindi ng galit kundi ng pagkaunawa na ang mga bagay na matagal niyang inaakalang mapapawi sa paglipas ng ilang araw ay nagsisimula ng magkaroon ng anyong hindi na kayang balewalain. Sa labas ng bahay, may nagtitinda ng taho at may batang sumisigaw sa kalsada. Sa loob, sa pagitan nila, nakahiga ang bukas na notebook na parang tahimik na piraso ng totoo na hindi nakasya sa kanilang lumang paraan ng pag-uusap. At doon nagtagpo ang mga mata nila hindi sa isang sandaling malinaw ang pasya, kundi sa isang mas mabigat na pagkilala na ang katahimikang matagal nilang pinagkasunduan. Upang manatiling maayos ang lahat ay unti-unti nang nauubos ang bisa. At sa susunod na pagkakataong kailangan nitong pumili kung saan ilalagay ang bigat ng loob niya. Hindi na sapat ang pag-ibig na marunong lamang humabol pagkatapos ng pinsala. Nang gabing iyon, hindi agad isinara ni Lina ang notebook. Naiwan itong bukas sa ibabaw ng mesa, ang mga numero at maiikling tala na waring masyadong payat para buhatin ang buong bigat ng isang buhay, ngunit sapat para baguhin ang anyo ng hangin sa silid. Hindi siya tumingin kay Roma ng matagal. Natatakot siyang kapag hinanap niya sa mukha nito ang agarang desisyon na hindi pa nito kaya, muli na naman siyang mapupunta sa lugar ng paghihintay na matagal na niyang tinitirhan. Sa halip ay ibinaba niya ang tingin sa pahina, kung saan naisulat na niya ang ilang salitang parang hindi pa niya lubos maangkin: upa, pamasahe, sweldo, down payment, ipon, mga simpleng salita na sa ibang tao'y bahagi lamang ng pang-adultong pag-aayos ng buhay. Ngunit sa kanya ngayoy parang tahimik na pagtatapat, na hindi sapat ang pagmamahal kung palagi itong nakatali sa takot na makasakit ng iba. Si Roman ang unang umupo, hindi sa tabi niya kundi sa gilid ng kama. Hindi nito hiningi ang notebook. Hindi rin ito sinabing kalokohan ang iniisip niya. Ang ginawa lamang nito ay ang pagdaan ng kamay sa bato. Iyong pamilyar na kilos kapag may inuunawa itong bagay na ayaw nitong maliitin, ngunit hindi pa alam kung saan hahawakan. Matagal mo na bang iniisip yan? Tanong nito pagkalipas ng ilang sandali. Hindi naman malamig ang boses, ngunit wala ring doon ang madaling lambot na dati ay madalas gamitin para patahimikin ang mas mahihirap na usapan. Matagal na iyong pakiramdam, sagot ni Lina. Ang pagsusulat, ngayon lang. Tumango si Roman, dahan-dahan. Sa katahimikan, narinig nila ang kalansing ng kutsara sa kusina, kung saan marahil ay nag-iinit si Mama Nilda ng tubig para sa sarili nitong tsaa, at muli, napansin ni Lina kung paanong kahit ang pinakapribadong usapan nilang mag-asawa ay laging may kasabay na presensya ng bahay, ng mga dingding na manipis, ng biyenang hindi kailangang sumingit ng tahasan para manatiling kasama sa pagitan nila. Ayoko namang umabot sa ganito, sabi ni Roman sa huli, at ang unang kumirot kay Lina ay hindi ang nilalaman ng pangungusap kundi ang salitang umabot, na para bang ang kalagayan nila ay isang ilog na kusang umapaw at hindi dahan-dahang tinulak ng sunod-sunod na pagpiling, huwag magsalita sa tamang oras. Ngunit pagod na siyang tumutok sa bawat salitang maaaring ikagalit, pinili niyang makinig hanggang dulo. Alam ko, sabi niya. Pero nandito na tayo. Muli itong tumango at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay hindi nito ipinagtanggol ang sarili agad, hindi nagsabing pagod lang ito, hindi nagsabing maliit na bagay lang. Hindi rin nagtangkang ilipat ang usapan sa mas praktikal na aspeto upang makatakas sa masakit na sentro. Hindi ko alam kung paano sabay na hindi ka mawala at hindi ko rin iwan si Mama, sabi nito, mas mababa ngayon ang boses. Hindi ko nga alam kung posible bang walang masasaktan. Ang katapatan sa linyang iyon ay hindi sapat na lunas, pero may kabigatan itong mas mahirap balewalain kaysa sa mga dati nitong paumanhin. Baka wala nga, sagot ni Lina. Pero hindi rin pwedeng lagi na lang ako ang kailangang masaktan ng tahimik para walang maramdaman ang iba. Pagkasabi niya noon ay hindi na siya nagsalita pa. Ayaw niyang gawing debate ang isang bagay na alam naman nilang pareho. Umangat ang mukha ni Roman at doon, sa loob ng mahinang ilaw mula sa sala, nakita niya sa asawa ang isang pagod na hindi simpleng pagod sa trabaho, o sa biyahe, o sa utang. May hitsura itong tulad ng isang taong unang beses talagang kinailangang tingnan ng diretsyo ang mismong balangkas ng buhay, na kinagisnan niya ang ina na dapat lagi niyang isaalang-alang, ang kapatid na dapat niyang tulungan. Ang pangalan ng pamilya na kahit hindi ito sinasambit ay laging nakatayo sa gilid ng bawat pasya at sa likod ng lahat ng iyon. Ang asawang hindi naman humihingi ng karangyaan o kasigawan ng pagtatanggol, kundi ang simpleng malinaw na lugar sa loob ng mga desisyon. Hindi nila tinapos ang usapan ng gabing iyon. Wala ring malaking pangako.
Ngunit kinabukasan, nang magising si Lina, nakita niyang wala sa tabi niya si Roman. Karaniwang nauna itong bumangon para maligo at maghanda sa opisina. Ngunit nang lumabas siya ng kwarto ay nadatnan niya itong nasa beranda pa lamang, nakaupo sa plastik na silya. May hawak na mug ng kape na hindi pa halos nababawasan. Maaga pa, maputla pa ang liwanag, at si Mama Nilda ay nasa kusina, abala sa paghuhugas ng bigas. Tumingin si Roman sa kanya nang dumaan siya, at parang may gustong sabihin. Ngunit marahil dahil naroroon ang ina nito ilang hakbang lang ang layo, tumango lamang ito ng bahagya. Hindi na iyon bago, ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na nakadagdag sa pagkaputla ng umaga ang pananahimik. Sa halip ay may kakaibang pagkilala si Lina sa sarili. Na hindi na siya tatanggap ng anumang maliit na galaw bilang sapat na kapalit ng kailangang sabihin ng buo. Iyon marahil ang isa sa mga pagbabago na mahirap makita mula sa labas. Hindi siya naging masungit. Hindi siya naging palabang babae na ikinukwento ng kamag-anak na nag-iba na pagkatapos ikasal. Sa halip, mas naging malinaw lamang siya sa loob, at ang ganitong uri ng linaw ay madalas mas tahimik ngunit mas mahirap umatrasan. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy siya sa pagsusulat sa notebook tuwing may libreng oras. Hindi naman buong plano agad, dagdag bawas lang sa listahan, pagtatanong kay Joy sa text tungkol sa mga hiring sa bayan, pag-alala sa dati niyang kakayahan sa bookkeeping at inventory. Pagtansya kung gaano kalaki ang magagastos kung sakaling hindi agad pumayag si Roman, ngunit magpasya siyang bumalik muna sa trabaho bago ang anumang pagbukod. Nakakaramdam siya ng hiya sa mga sandaling iyon. At ang hiya ay hindi lamang dahil sa takot na baka makita ni Mama Nilda ang notebook at isipin na may lihim siyang binubuo laban sa bahay. May hiya rin na parang pagkakasala sa mismong anyo ng kabutihang naranasan niya sa pamilya ni Roman ang mga pagkaing iniluluto para sa kanya, ang pag-aalaga ni Mama Nilda kapag sinasakit ang tiyan niya. Ang tahimik na pagdadala ni Roman ng mga paborito niyang biskwit mula sa bayan. Paano ka ba lumalayo sa mga taong hindi naman laging masama sa iyo? Paano mo ipaliliwanag na ang kanilang paraan ng pagmamahal ay siya ring sanhi ng unti-unti mong pagkaubos? Minsan, kapag naiisip niya iyon, napapahinto siya sa gitna ng pagsusulat at nararamdamang parang masama siyang tao. At sa kanya maaalala ang mga gabing na diskubre niyang may utang na pala para sa kapatid ni Roman, ang mga hapon sa ancestral house, kung saan ang kanyang pangalan ay para bang piraso ng problemang inayos sa tamang oras, ang mga paalala sa pagsuot ng damit, sa pag-upo sa gate, sa pakikipagkape sa kaibigan, at sa kamuling lilinaw na hindi kalabisan ang gusto niya. Isang umaga ng Lunes, nang akala niya'y muling lulubog ang lahat sa kinagawi ang katahimikan, sinabi ni Roman habang nag-aalmusal sila, "Maaga akong uuwi mamaya." Hindi tumingala si Mama Nilda mula sa paglalagay ng tuyo sa plato. Ngunit alam ni Lina sa mismong paraan ng paghinto ng kutsara ng matanda na narinig nito ang kakaibang diin sa pangungusap. "May pupuntahan ba kayo?" Tanong ni Mama Nilda. Kaswal kong maririnig ngunit masyadong mabilis para maging lubos na kaswal. "Wala po," sagot ni Roman. "May kailangan lang kaming pag-usapan ni Lina." Saglit na wala ni isang gumalaw. Pagkatapos ay tumango ang matanda at nagsabing, "Sige, basta huwag masyadong gabi ang hapunan." Sa ibang sambahayan, marahil walang bigat iyon. Dito, sapat na ang ganoong uri ng pagtanggap para maramdaman ni Lina na may isang maliit na pag-urong sa dating automatikong karapatan ng bahay na maging sentro ng lahat. Maghapon siyang balisa. Habang naglalaba, iniisip niya kung ano ang ibig sabihin ng maaga akong uuwi. Baka nais lang ni Roman na pag-usapan nila ang budget. Baka gusto nitong sabihing maghintay muna. Baka nais nitong kumbinsihin siyang huwag magmadali. O baka, naisip niya nang may kaunting takot na halos ayaw niyang hawakan. May desisyon na itong mabigat at hindi niya pa alam kung makaaasa ba siya roon o hindi. Nang dumating ang hapon, bumaba ang ulan ng banayad lamang. Iyong ambon na hindi sapat para pigilan ang lakad ng tao, ngunit sapat para gawing mas makintab ang mga dahon ng gumamela sa harap ng bahay. Umuwi si Roman na basa ang laylayan ng pantalon, at may dalang maliit na supot ng pandesal. Nang iabot nito iyon kay Mama Nilda, natural ang kilos. Pero matapos lamang ang ilang ordinaryong pangungusap tungkol sa traffic sa bayan, ay lumingon ito kay Lina at nagsabing, "Labas tayo sandali." Hindi na ito ipinaliwanag pa. Napatingin siya sa biyenan. Si Mama Nilda ay tumango lamang, ngunit kitang-kita ni Lina ang kakaibang higpit sa pagkapit ng matanda sa sandok. Naglakad silang mag-asawa hanggang sa dulo ng kalsada, kung saan may maliit na waiting shed malapit sa tindahan ng yelo. Hindi naman malayo, ngunit sapat para makapagsalita sila nang hindi maririnig ng bahay. Matagal na rin silang hindi naglalakad ng ganoon, walang okasyon, walang kasamang iba,
walang partikular na bibilhin. Habang magkatabi silang naglalakad sa basang kalsada, naalala ni Lina ang mga unang buwan ng panliligaw ni Roman. Iyong mga gabing inihahatid siya nito sa sakayan at hindi naman malalim ang usapan nila, ngunit magaan ang mga puwang. Ngayon, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi magaan, ngunit hindi rin hungkag. Nang makarating sila sa shed, saka lamang nagsalita si Roman. Nagtanong ako kanina sa opisina, sabi nito, nakatingin sa kalsada at hindi sa kanya. May inuupahang maliit na apartment malapit sa terminal. Isa lang ang kwarto. Hindi maganda, pero maayos daw. Hindi agad nakasagot si Lina. Hindi dahil hindi niya naunawaan, kundi dahil sa dami ng damdaming biglang nagsisikip sa dibdib niya gaan, takot, lungkot, awa, at isang uri ng panghihinayang na parang kahit ito ang nais niyang marinig, may bahagi pa rin sa kanya ang umaasang darating ang pagbabago nang hindi nangangailangan ng ganoong paghihiwalay sa dati. Pupuntahan natin? Tanong niya sa huli. Tumango si Roman. Sa Sabado, kung gusto mo. Wala pa ring pangakong buong-buo sa mukha nito. Nakikita niya ang pag-aalinlangan, ang takot sa magiging reaksyon ni Mama Nilda, ang pangungulila marahil sa ideyang iwan ang bahay na matagal nitong kinilala bilang tungkulin at sentro. Ngunit naroroon din ang isang bagay na matagal niyang hinintay. Hindi na lamang ito humahabol sa pinsala, gumagawa na ito ng isang hakbang bago pa muling lumalim ang sugat. Gusto ko, sabi niya, at naramdaman niyang nanginginig ng bahagya ang mga daliri niya. Umupo sila sa waiting shed ng ilang minuto pa. Walang dramatic na yakap, walang luhang sabay bumagsak. Sa halip ay tinanong niya kung magkano ang upa, kung kakayanin ba kasama ang loan, kung pwede ba siyang magsimulang maghanap ng trabaho ulit. Sinagot siya ni Roman ng isa-isa. Hindi rin nito itinago na mahihirapan sila. Na baka kailangan nilang tumulong pa rin sa ina nito, kahit bumukod, na baka masikip at mainit ang apartment, na baka may mga buwan na kapos sila. Habang nagsasalita ito, napansin ni Lina na mas malinaw kaysa dati ang mukha ng kanilang posibleng buhay. Hindi mas magaan agad, hindi mas romantic, hindi rin malaya sa obligasyon ng pamilya. Ngunit marahil mas tapat, at sa puntong iyon, sapat na muna ang tapat. Pag-uwi nila, naroon pa rin si Mama Nilda sa sala, tinutuhog ang ilang piraso ng bulaklak para sa altar. Tumingin ito sa kanilang dalawa ng isang beses lamang, pero sa maikling tinging iyon ay ramdam ni Lina na may nabasa na ang matanda sa mismong ayos ng katawan nilang mag-asawa. Hindi agad nagsalita si Roman. Dumiretso muna ito sa banyo at naghilamos. Si Lina na may nagtungo sa kusina at nagsaing. Buong oras ng paghahanda ng hapunan, para bang may pinong salamin sa gitna ng bahay. Lahat ay nakikita ang lahat, ngunit mas maingat na gumagalaw para huwag munang mabasag. Sa huli, si Mama Nilda mismo ang nagsimula. May problema ba? Tanong nito habang inaayos ang mga bulaklak sa maliit na florera sa gitna ng mesa. Hindi matalas ang tono, halos pagod lang. Napatingin si Roman kay Lina, at sa unang pagkakataon ay hindi siya naghanap ng senyas na siya na naman ang magbubukas ng mahirap na usapan. Ma, sabi ni Roman, mabagal, may tiningnan akong apartment sa may terminal. Hindi tumigil sa pag-aayos ng bulaklak ang matanda, ngunit napansin ni Lina ang bahagyang paghigpit ng panga nito. Para saan? Tanong ni Mama Nilda, kahit marahil alam naman na, baka. Lumipat kami ni Lina. Doon lamang huminto ang kamay ng matanda. Ang bulaklak na hawak nito ay nanatiling nasa ere sandali, bago marahang ibinaba, walang sumigaw, walang nagbagsakan ng plato. Ngunit pakiramdam ni Lina, sa katahimikang sumunod, ay mas malinaw pa sa anumang eksena ang bigat ng mga salitang iyon. Ah, sabi ni Mama Nilda, iisang pantig, ngunit sa loob niyon ay may gulat, tampo, hiya, at isang pagod na parang alam nitong matagal nang dumarating ito, ngunit umaasang baka hindi tutuloy. May nagawa ba akong kasalanan ng ganyan? Tanong nito pagkaraan. Hindi agad sumagot si Roman. Muli na namang may tukso para kay Lina na unahan ito, paliwanagin na hindi iyon simpleng kasalanan, na hindi kontrabida ang matanda, na mas malalim at mas tahimik ang dahilan. Ngunit pinigil niya ang sarili. Kailangan marahil marinig ni Mama Nilda ang sagot mula sa sariling anak. Hindi ito tungkol sa iisang mali lang, Ma, sabi ni Roman sa huli, halatang pinipili ang bawat salita. Kailangan lang siguro naming matutong mabuhay ng kami lang. Napangiti si Mama Nilda, ngunit hindi iyon ngiti ng tuwa. Mas malapit iyong ngiti ng isang taong sanay magpigil sa harap ng iba, at ngayon hindi alam kung anong damdamin ang pwedeng ipakita nang hindi nawawala ang dating tindig. Hindi ba kayo natutong mabuhay rito? Tanong nito. Pinabayaan ba kita? Pinabayaan ko ba kayo? Doon na pumasok si Lina, hindi na bilang tagapag-ayos kundi bilang taong bahagi ng usapan.
Hindi po, sabi niya. At hindi po namin sinasabing wala kayong naitulong. Tumingin sa kanya ang matanda. Sa mga mata nito ay may lungkot na hindi niya inasahan dahil sa kabila ng lahat, bihira niyang makita si Mama Nilda nang walang balabal ng pagiging maayos. Pero, tanong nito, huminga si Lina. Pero hindi po dahil may naitulong ang isang bahay, pwede na kaming manatiling tahimik sa lahat ng bagay para lang mapanatili ang ganong ayos. Muli ang mahabang katahimikan. Sa malayo, may tumatahol na aso. Mula sa kapitbahay, may mahinang tugtog ng videoke. Sa loob ng kanilang kusina, ang ilaw sa itaas ng mesa ay masyadong maliwanag para sa ganitong usapan. Akala ko, sabi ni Mama Nilda sa wakas, ginagawa ko lahat para maging payapa kayo. Alam ko pong akala ninyo gano, sagot ni Lina, at sa pagsasabi niya niyon ay naramdaman niyang hindi niya kailangang galitin ang boses para maging totoo. Pero minsan po, iyong kapayapaang iniingatan ninyo, hindi na po amin. Mukha lang maayos. Napayuko si Roman, hindi makatingin si Lina kung sa hiya o sa sakit o sa pagkilalang iyon ang pinakanaroon, marahil halo-halo. Si Mama Nilda na may tumingin sa anak, saka sa kanya, saka sa mesa, at ngayon, tanong nito, anong gusto ninyo? Nasabihin kong sige, umalis kayo. Hindi simple ang tanong, sa ilalim noon ay maraming hindi masambit, na baka mapahiya siya sa kamag-anak, na baka sabihing hindi na palaki ng tama ang anak, na baka isipin ng iba na may malaking gulo sa bahay. Naroon din marahil ang mas personal na takot na hindi niya kailangang marinig para maunawaan na kapag umalis ang anak at manugang, lalo ng lalaki ang bahay, at magiging mas malinaw ang mga bagay na dati natatakpan ng pang-araw-araw na pag-aalaga. Ayoko po kayong iwan ng masama ang loob, sabi ni Roman, at napansin ni Lina na dito muling lumabas ang unang wika ng asawa niya ang pag-iingat sa ina. Pero hindi na iyon kapareho ng dati. Kasabay nito, idinagdag nito, pero ayoko na ring umabot sa puntong mawala si Lina sa akin dahil hindi ako marunong pumuwesto. Hindi huminga si Lina sa isang saglit, maliit na pangungusap lamang iyon, at marahil huli para sa ilan, pero sa mahabang taon ng pagkakakilala niya kay Roman, iyon na marahil ang pinakatuwirang paglalagay nito sa kanilang pagsasama sa mismong gitna ng desisyon. Nag-angat ng tingin si Mama Nilda, at nakita ni Lina na tinamaan ang matanda, hindi lamang sa posibilidad ng kanilang pag-alis, kundi sa paraan ng pagkakasabi ng anak nito, na hindi na lamang ito simpleng pagnanais ng manugang. Hindi rin simpleng kapritsyo ng batang babae na gusto ng sariling kusina. Isang mabigat na katahimikan ang dumaan, bago tuluyang nagsalita ang matanda. Noong namatay ang tatay ni Roman, sabi nito, mabagal, 1 linggo akong hindi halos natulog, hindi dahil hindi ko kaya ang trabaho sa bahay, kundi dahil sa takot na baka may masabi ang mga tao na wala kaming direksyon, nalulubog ang mga anak ko, nakawawa kami. Napakawalang silbi ng tunog noon kapag ikinukwento, pero sa araw-araw, iyon ang nagpapabangon sa akin. Iyong isipin na hindi pwedeng may makakita ng pagguho. Kaya siguro hanggang ngayon, hindi ko na napapansin kapag ang pag-aayos ko ay nagiging pagtabi sa damdamin ng iba. Hindi umimik si Lina, hindi dahil nabura ng pag-amin na iyon ang lahat, kundi dahil sa unang pagkakataon, si Mama Nilda ay hindi nagsasalita bilang bantay ng dangal kundi bilang isang babaeng takot pa rin sa anyo ng pagkasira. Nakaramdam si Lina ng awa at kaagad ding sinundan iyon ng sariling paalala na ang awa ay hindi kapalit ng hangganan. Hindi ko po kayo kinamumuhian, sabi niya, at totoo iyon. Pero hindi ko rin po kayang mabuhay dito na palaging ako iyong mag-adjust sa takot na may masabi ang iba. Tumingin si Mama Nilda sa kanya ng matagal. Siguro nga, sabi nito sa huli, hindi kita ganap na nakita, akala ko kasi kapag iningatan ko ang usapan, iniingatan na rin kita. Sa ilang simpleng salita, may biglang pagkapuno ng lalamunan si Lina, hindi iyon pagwawagi. Hindi rin iyon ganap na paghingi ng tawad sa lahat ng detalye, ngunit sapat para makaramdam siya ng pagluluwag sa isang bahagi ng dibdib na matagal nang nakahawak ng mahigpit. Salamat po, sabi niya. Hindi dahil tapos na ang sugat kundi dahil sa wakas, may narinig siyang pagkilala na matagal niyang hinintay. Pagkatapos noon, hindi na humaba ang usapan, wala na ring sermon, wala ring dramatikong pagyakap. Si Mama Nilda ay tumayo, dinala ang florera sa altar, at nagsabing malamig na ang kanin. Kumain silang tatlo na tahimik, ngunit hindi na katulad ng mga lumang katahimikang puno ng pagtatago. Ngayon, ang katahimikan ay may pagod, may lungkot, may bahagyang paggalang sa bigat ng sinabi, at marahil dahil doon ay mas totoo kahit hindi komportable. Sa Sabado, pinuntahan nila ni Roman ang apartment.
Maliit ito, nasa ikalawang palapag ng isang gusaling may tindahan ng cellphone sa baba at laundry shop sa katabi. Mainit ang pasilyo, may amoy na pinaghalong detergent at pritong mantika mula sa karinderya sa kanto. Sa loob, may isang kwarto, maliit na sala na pwede ring gawing kainan, banyo na masikip ngunit may maayos na gripo. At bintanang tanaw ang terminal kung saan mayat maya ay may dumarating at umaalis na jeep. Hindi iyon maganda sa paraang ikinukwento sa social media ng mga bagong kasal. Walang charm, walang katahimikan. Ngunit nang pumasok si Lina at marinig ang ingay ng terminal mula sa bintana, nakaramdam siya ng kakaibang gaan na halos ikinabigla niya. Hindi dahil perpekto ang lugar, kundi dahil sa unang pagkakataon, ang mga tunog sa paligid ay hindi tunog ng mga taong may kasaysayan sa pangalan niya. Mga pasahero lamang, driver, vendor, ordinaryong buhay na hindi interesado kung paano minadali ang kasal nila o bakit hindi pa sila nagkakaanak o sino ang tumulong kanino sa utang. Tumingin sa kanya si Roman habang sinusukat nila ng mata kung saan ilalagay ang mesa, kung kasya ba ang maliit nilang aparador, kung paano hahatiin ang espasyo. Hindi magaan, sabi nito. Alam ko, sagot niya, pero kaya. Hindi niya alam kung siguradong kaya nga. Ngunit sa puntong iyon ay mas mahalaga ang pagkilos kaysa sa perpektong kasiguruhan. Makalipas ang 2 linggo, lumipat sila. Walang malakihang exegsli, ilang kahon lang ng gamit, ilang supot ng damit, rice cooker, 2 unan, maliit na electric fan, ilang plato at baso na ibinalot pa ni Mama Nilda sa lumang diaryo. Dumating si Joy para tumulong mag-ayos ng mga gamit at nagdala ng pandesal, at palaman na parang iyon ang pinakasimpleng paraan para basbasan ang bagong umpisa nang hindi ito gawing seremonya. Si Mama Nilda ay hindi sumama sa unang sakay ng tricycle papunta sa apartment. Naiwan ito sa bahay, nakatayo sa may pinto habang ibinababa ni na Roman ang mga kahon. Akala ni Lina, marahil mas madali na rin iyon para sa kanilang lahat, ngunit bago sila tuluyang umalis sa huling sakay, lumapit ang matanda at inabot sa kanya ang isang lumang lalagyan ng asukal na may nakasiksik na sobre sa loob. Pambili ng kulang, sabi nito, huwag ka nang tumanggi. Hindi niya alam kung may karapatan ba siyang umiyak sa sandaling iyon, ngunit may kumirot sa lalamunan niya, tinanggap niya ang lalagyan at tumango. Salamat po. Hindi niya niyakap ang matanda agad dahil hindi iyon ang klase ng pamilya nila. Ngunit bago siya sumakay, saglit na dumampi ang kamay ni Mama Nilda sa braso niya. Magaan lamang, halos parang pagtiyak na totoo ang lahat. Nang makaalis sila at tumingin siya sa likod, nakita niyang nanatili ang biyenan sa may gate. Maliit ang tindig sa harap ng bahay na matagal nitong pinanatiling mukhang matibay. Sa apartment, masikip ang unang mga araw, mainit sa tanghali, maingay sa umaga, dahil sa terminal. Madalas kulang ang tubig sa gabi, kailangan nilang magbawas ng gastos. Minsan ay itlog at gulay lang ang ulam, minsan ay inuulit ang adobo ng 3 kain. Nakahanap si Lina ng part-time sa isang maliit na lending office sa bayan, paperwork, encoding, pag-aayos ng resibo. Hindi kalakihan ang sweldo, pero nang unang abutan siya ng sobre ng sahod, naramdaman niyang may bahagi ng sarili niyang matagal nang natutulog ang muling umupo ng tuwid sa loob niya. Si Roman na may hindi naging ibang tao agad. May mga gabing tahimik pa rin ito kapag may tawag ang ina nito tungkol sa mga bayarin o tungkol kay Joel. May mga pagkakataong nakikita pa rin ni Lina ang lumang pag-aalangan bago ito magsalita. Ngunit may mga bagong bagay din na dumarating hindi bilang himala kundi bilang pagsasanay. Tinatanong siya nito, bago magdesisyon, kung magkano ang maipapadala sa bahay, sinasabi ng buo kapag may problema sa opisina, at minsan, sa mga gabing pareho silang pagod. Inuunahan siyang magtanong ng, kamusta ka talaga? Sa paraang hindi lamang para masukat ang gulo kundi para may mapaglagyan ng sagot. Hindi palaging maganda ang resulta. May mga sagot si Lina na hindi pa rin madaling dalhin, may mga araw na nararamdaman niyang galit pa rin siya sa lahat ng nasayang bago sila umabot sa apartment na ito. May mga pagkakataong ang pagbisita nila kay Mama Nilda tuwing linggo ay may manipis pa ring tensyon, lalo na kapag dumarating si Tita Cora o kapag napag-uusapan ang mga obligasyon sa pamilya. Hindi nabura ang buong lumang ugat, ngunit ngayon, kapag may parinig si Celeste o may tanong na masyadong mahaba ang buntot, mas kaya na ni Roman na pumagitna sa payak na paraan. Okay naman kami. O kami na ang bahala ron at kahit minsan ay maliit ang tunog. Alam ni Lina ang laki ng distansyang tinawid bago nito natutuhan ang ganoong uri ng paninindigan. 1 linggo ng hapon, ilang buwan matapos silang lumipat, naupo si Lina sa maliit na balkonahe ng apartment habang sinasampay ang mga bagong laba. Sa ibaba,
may batang nagtitinda ng yelo, may nag-aaway na driver sa pila, may babaeng sumisigaw ng presyo ng saging. Sa loob, naroon si Roman, inaayos ang sirang paa ng mesa gamit ang tornilyong binili niya sa hardware. Nasa telepono nito si Mama Nilda, at naririnig ni Lina ang mahinang boses ng matanda sa speaker, nagtatanong kung makakauwi ba sila sa susunod na linggo, para sa simpleng salo-salo dahil darating si Joel galing Batangas. May saglit na katahimikan bago sumagot si Roman, at sa lumang buhay nila, sapat na ang katahimikang iyon para kabahan si Lina. Ngunit narinig niyang sinabi ng asawa, payak at walang galit, titingnan muna namin ni Lina ang schedule. Sasabihin namin bukas. Wala iyon sa ibang tao. Sa kanya, iyon ay parang maliit na butones na sa wakas ay natahi ng tama. Hindi niya alam kung may napansin si Roman sa mukha niya nang lumingon ito, at ngumiti ng bahagya, halos nahiya pa sa sariling ginawa. Ngumiti rin siya, pagod ngunit totoo. Hindi naging perpekto ang lahat. Hindi rin tuluyang nawala ang kapangyarihan ng pamilya at ng mga kwento sa paligid nila. May mga araw pa ring nanghihina siya kapag naaalala kung paano siya minsang naging bahagi ng bersyong inimbento para sa kanilang dangal. May mga oras ding naaawa siya kay Mama Nilda, sa bahay na ngayoy mas tahimik, at may kasamang kirot ang pagkaalam na ang kanilang pag-alis ay isa ring uri ng pagkawala para sa matanda kahit hindi man ito aminin ng diretsyo. Ngunit natutuhan din ni Lina na ang pag-alis ay hindi laging pagtatakwil. Minsan, ito ang tanging paraan para hindi mo tuluyang kamuhian ang mga taong nais mong mahalin ng mas totoo. Sa hapon ding iyon, matapos ibaba ni Roman ang tawag at bumalik sa pag-aayos ng mesa, pumasok si Lina sa loob bitbit ang huling punda na isasampay sana ngunit nakalimutan. Mainit pa rin ang kwarto, masikip pa rin ang galaw, at may tulo pa rin sa gripo na kailangang ipagawa sa may-ari. Ngunit nang ilapag niya ang punda sa kama at tumingin sa asawa niyang nakayuko sa lamesang hindi pa rin lubos maayos, hindi niya naisip kung ano ang sasabihin ng angkan, o ng kapitbahay, o ng mga tiyahing mahilig gumawa ng bersyon. Ang naisip niya lamang ay may mga buhay talagang hindi luminis pagkatapos ng isang malaking pag-uusap, hindi rin naman kailangang luminis para maging sa iyo. Sapat na minsan na unti-unti mo itong itayo sa lugar na mas naririnig mo ang sarili kaysa sa ingay ng pangalan ng pamilya, at matutong tanggapin na ang tunay na dangal ay hindi laging nasa ganda ng kwentong na ipapasa sa iba, kundi sa tahimik na tapang na huwag nang ipamuhay ang kasinungalingang dati mong tinatawag na kapayapaan.